9:00 ng gabi nang tumigil ang mga gulong ng aking kotse sa underground parking ng eksklusibong condominium. Napatay ko ang makina at agad na lumubog ang loob ng sasakyan. Sa tahimik basta ang pagod na paghinga ko na lang ang naririnig. Sumandal ako sa upuan, pumikit ng mahigpit, sinusubukang palayasin ang mga numero at analytical charts na patuloy na kumukurot sa aking isip. Ang posisyon ng commercial director ay nagbibigay sa akin ng kita na hindi matansya ng karamihan, ngunit kinakamkam din nito ang bawat patak ng aking lakas. 14 na oras ng trabaho, matitinding pulong, bigla ang business trips. Lahat ito ay naging bahagi na ng aking pangaraw-araw na buhay. Sa sandaling iyon, iisa lang ang gusto ko, isang tahimik na sulok, mainit na pagkain at tulog na walang panaginip. Ngunit alam ko na sa pagbukas ng pintuan ng unit sa ika-25 palapag, ang katahimikan ay marahil ang pinakamataas na luho na hindi ko makukuha. Kinuha ko ang mabigat na bag na may laptop at dumaan sa elevator. Ang malamig na liwanag ng LED ay sumasalamin sa aking mukha, sa salamin mukha na pati na ako ay minsan ay hindi na nakilala. Nang makarating ako sa pintuan, bago ko pa man maisingit ang susi, narinig ko na mula sa loob ang malakas na ingay ng video game at masasayang boses. Pinigilan ang buntong hininga, binuksan ko ang pintuan at pumasok. Nasa harapan ko ang larawang pamilyar na hanggang masakit. Sa gitna ng magarang sala, nakadikit si Miguel, ang aking asawa, sa isang 80 pulgadang flat screen TV. Ang mga daliri niya ay baliw na lumipad sa controller habang sumisigaw ng may sigasig. Naka-jogging pants siya, maliwanag ang mukha, puno ng enerhiya, parang isang araw na nagpahinga sa beach ang hitsura niya. Sa magkakatabing sofa ay nakaupo ang Nanay Esther, ang aking biyenang babae, nanonood ng walang katapusang teleserye sa iPad, nagtatsk at nagkokomento. Sa sahig naman sa tabi niya ay nahiga si Carla, ang kapatid ng aking asawa, na nag-live selling ng damit sa social media. Sa maliwanag na tinig ay inirerekomenda niya ang mga damit na hindi naman niya pinaghandaan ang pera para bilhin. Wala kahit isa sa tatlo ang lumingon sa akin. Sila ay lubos na inabsorba ng sariling mga mundo-mundo ng kasiyahan at walang alalahanin, mundong itinayo sa aking pawis at luha. Tahimik kong hinubad ang aking high heels, itinago ang bag sa sulok. Ang tiyan ko ay kumakalam na sa gutom, kaya tuwid akong nagtungo sa kusina. Sanay na ako. Sanay nang hindi sinasalubong. Sanay nang mag-isa maghanap ng pagkain pagkatapos ng mahabang araw. Ngunit ang nakita ko sa kusina ngayong gabi ay lumagpas na sa hangganan ng aking pasensya. Sa marble na hapagkainan, kung saan dapat ay nakahandang mainit na hapunan, ay nag-iisang nakatayo ang isang maliit na bandehado. Sa ibabaw nito ay isang mangkok ng malamig at tuyo na kanin. Sa tabi ay isang plato hindi karne o isda, kundi ang hubad, kawawa, at halatang nilabasan ng lahat ng laman na balangkas ng isda. At sa wakas, isang mangkok na sabaw, malinaw na tubig lamang na may ilang lutong patatas at karot na halos matunaw na. Natigilan ako sa kinatatayuan ko at may humuni sa aking tainga. Hindi na ito basta kapabayaan, ito ay paghamak. Hindi lang sila kumain bago ako, sadya nilang iniwanan para sa akin ang mga tirang ito, ang mga bagay na walang pagkakaiba sa basura, parang ipinapaliwanag ang aking lugar sa bahay na ito. Nakatayo ako at may bumubunton sa aking lalamunan. Ano ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Ano ang pinabayaan ko para kapalit ay tinik ng isda at hayagang paghamak? Huminga ako ng malalim, sinisiguro na hindi manginig ang tinig. Kinuha ko ang bandehado, dinala ito sa sala, at tahimik na inilagay sa harap ng biyenang babae sa coffee table. Ang musika mula sa laro ni Miguel, ang tunog ng teleserye ni Nanay Esther, ang masayang boses ni Carla, lahat tumigil. 3 pares ng mata ang sabay-sabay na tumitig sa akin, at pagkatapos ay sa kawawa-kawang bandehado. Nanay Esther, ito ba ang hapunan ko? Tanong ko sa napakatahimik na tinig.
Sinalinan ni Nanay Esther ng tingin ang bandehado, pagkatapos ay muli akong tiningnan, iginiit ang mga labi sa hindi nasisiyahang grimace. Wala kahit isang patak ng pagsisisi sa kanya. Oo naman, ang parte mo yan. Maaga kung maaga, huli kung huli kumain ka ng natirang pagkain. Ano pa ba ang gusto mo? O akala mo ba ay dapat na maghintay ang buong pamilya, nagugutom, para malugod kang mapagsilbihan pagdating mo? Hindi ko hinihiling na maghintay ang sinuman, pero maaari man lang na magiwan ng maayos na pagkain para sa akin. Buong araw akong nagtatrabaho. Hindi ba ako karapat-dapat sa maayos na hapunan? Ang aking mga salita ay naging isang kislap. Naglaglag si Nanay Esther ng iPad sa mesa, nang may lakas, tumayo, at itinuro ang daliri sa aking direksyon habang sumisigaw ng mataas na tinig. Ano ang sinabi mo? Ikaw ay nagtatrabaho, kaya ngayon ay hari ka na? Kumikita ka? Kaya obligado kang sustentahan ang pamilyang ito. Pumasok ka sa bahay na ito. Bilang manugang, alam mo ang iyong lugar. Huli kang dumating. Alagaan mo ang iyong sarili. Huwag kang mag-asa na ang biyenang babae ay magsisilbi sa iyo. Sabihin ko sa iyo, hindi ako obligadong magsilbi sa manugang. Hindi ako obligadong magsilbi sa manugang. Ang 6 na salitang iyon ay bumagsak sa akin tulad ng martilyo. 3 taon ng pagtitiyaga, 3 taon ng sakripisyo, 3 taon ng ilusyon ng maayos na pamilya na maingat kong itinayo, lahat ay nabasag sa isang kisap mata. Inakala ko na kung magsisikap ako ng sapat, kung magbibigay ng sapat, matatanggap ko ang paggalang, ngunit nagkamali ako. Para sa mga sanay na tumanggap lamang, ang iyong pagbibigay ay natural na hindi espesyal, kundi obligasyon. Tumingin ako sa kanya, sa lalaking tahimik na nakaupo sa sofa na tinatawag ko namang asawa, kay Carla na ngumingisi ng mapanuyam. Ang mapait at galit ay bumula sa loob ko, ngunit kakaibang bagay hindi ako umiyak. Matagal na tuyong ang aking mga luha. Sa halip, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa aking mga labi. Ang ngiti ko ay napatigil sa lahat. Pati si Nanay Esther na handa nang magbuhos ng bagong putok ng galit ay napatahimik din. Sa kaniyang mga mata ay may kumislap na pagtataka at pag-iingat. Sa namumukod pansing katahimikan, tahimik akong kumuha ng telepono mula sa bag. Ang daliri ko ay dumausdos sa screen, binuksan ang banking app. Hindi ko inalis ang aking mga mata sa nagbabagong mukha ng biyenang babae. Nahanap ko ang section ng regular na payments. Nahanap ko ang automatic na transfer na R80,000 papunta sa account ni Esther Navarro na naipapadala tuwing ika-1 ng buwan. Pinindot ko ang cancel. Lumabas sa screen ang kumpirmasyon. Sigurado ka bang gusto mong kanselahin ang transfer na ito? Nang walang kahit isang pag-aalangan, pinindot ko ang confirm. Mula sa telepono ay lumabas ang mahinang tunog. Matagumpay na nakansela ang transaksyon. Itinaas ko ang ulo. Ang ngiti sa aking mga labi ay naging mas malinaw. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Nanay Esther at ang aking tinig ay kasing lamig ng ngiti, malinaw at tiyak. Tama po kayo. Nanay, hindi po kayo obligadong magsilbi sa akin. Huminto ako, pinanood ang mukha niya na nagsimulang pumutla. Kaya mula ngayon, ako rin nang may pahintulot ninyo ay titigil sa pagtupad ng aking obligasyon bilang inyong ATM. Ang E80,000 bawat buwan ay opisyal ng kinansela. Simula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Ang kasaysayan ng aking buhay, ang kasaysayan ng pag-aalsa ng isang babaeng nagsasakripisyo ng labis ay nagsisimula pa lamang. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais kong banggitin na ang kuwentong ito ay maaaring naglalaman ng mga elementong nilikha sa tulong ng teknolohiya, ngunit lahat ito ay naglilingkod sa iisang layunin. Magbigay sa inyo ng nakakaengganyo at matinding kasiyahan at higit sa lahat, ipagdiwang ang halaga ng kalayaan, pagpapahalaga sa sarili, at lakas ng babae sa modernong lipunan. Lumubog ang silid sa patay na katahimikan. 3 taon. Eksaktong 3 taon ang lumipas mula nang pumasok ako sa bahay na ito bilang asawa ni Miguel, bilang manugang ni Esther Navarro. 3 taon akong namuhay sa isang dula na ako mismo ang sumulat.
Isang dula ng sakripisyo at tinapon na pagpapahalaga sa sarili. Noon ay naniniwala akong kaya ng pagmamahal na gawing lahat, na ang pagmamahal ay kayang gawing malambot, handang lumayo sa entablado ang isang malakas at malaya na babae para ang lalaki sa kanyang buhay ay makakikinang. Ngunit nagkamali ng malubha. Ang aking sakripisyo ay hindi nagdulot ng paggalang. Pinakain lamang nito ang kanilang katakawan at egoismo na lumalaki araw-araw. Nakaupo ako sa aking maayos na kama, nang tuwid ang likod, hindi papansinin ang lalong lumalakas na katok at sigaw ni Nanay Esther sa likod ng pintuan. Catalina, buksan mo ito. Ano ba ang pinapagawa mo sa iyong sarili? Nag-aalsa ka ba? Naging mabangis na katok ang ingay. Ngunit tila hindi makarating ang mga ito sa akin. Sa isipan ko ay dahan-dahang umuusad ang mga larawan mula sa nakaraan, mula sa araw nang nagsimula ang tragikomedyang ito. Nakilala ko si Miguel sa isang corporate party. Siya ay empleyado ng ibang departamento, kaaya-ayang tumingin, maingat sa pananalita at medyo mahiyain. Ang pagiging mahiyain niya ang humikayat sa akin. Sa mundo ng negosyo na puno ng mga taong mapanuri at mapagkalkula, ang katapatan ni Miguel ay parang sariwang hangin. Mabilis kaming nagmahalan. Ang aming pagmamahal noon ay maganda, hindi pabigat sa materyal na bagay. Inibig ko siya para sa kanyang kabaitan at siya naman, malamang, sa aking sigla at determinasyon. Noon ay sales manager na ako at siya ay karaniwang empleyado. Ang agwat sa status at kita ay malinaw na, ngunit binulag ako ng pagmamahal at binaliwala ko iyon. Sa araw na nagpasya kaming ikasal, gumawa ako ng isang bagay na kalaunan ay napagtanto kong pinakamaling desisyon ng aking buhay. Sa pera na matagal ko nang pinagipunan sa pamamagitan ng matigas na pagsisikap, binili ko ang eksklusibong condominium unit na higit sa 100 metro kwadrado ang laki. May panoramic view ng buong lungsod ng Maynila, isang asset na nagkakahalaga ng 10 milyon piso. Nakatayo ako sa unit na iyon, naamoy bagong pintura pa. Ang puso ko, puno ng kaligayahan at mga plano para sa magiging tahanan namin. Ngunit biglang nakaramdam ako ng pag-aalala. Si Miguel, ano ang magiging pakiramdam niya? Ang suweldo niya noon ay mahigit $40,000 lamang bawat buwan. Paano siya makapasok ng may dignidad sa ganitong marangyang tahanan bilang asawa, bilang ulo ng pamilya? Ang pagmamalaki ng isang lalaki, alam ko kung gaano ito kalaki. Natakot akong maramdaman niyang awkward, na magkaroon siya ng komplikasyon. At dahil sa pagmamahal, dahil sa pagprotekta sa kanyang marupok na ego, nagsinungaling ako. Mahal, may programa ang kumpanya para sa mga top manager, libreng condominium para sa mga tulad ko. Napakura ko ang unit na ito. Mura lang ang renta, ilang libo lang sa isang buwan. Dito muna tayo tumira, tapos kapag may pera na, bibili tayo ng sarili. Sinabi ko iyon nang may ngiting nagliliwanag habang mabilis na kumakabog ang puso ko sa pagsisinungaling. Agad naniniwala si Miguel. Niyakap niya ako. Ang mga mata niya ay nagliliwanag ng kagalakan at pagmamalaki. Grabe ka talaga, mahal. Ni isang segundo ay hindi siya nagduda. At ang pamilya niya, nang dumating para tingnan ang lugar, ay naniniwala rin sa kuwentong iyon. Si Nanay Esther noon ay humawak sa aking kamay nang malapad ang ngiti, ngunit mabilis niyang sinalinan ng tingin ang bawat piraso ng mamahaling kasangkapan. Naku, Catalina, mapalad ka nga. Nag-asawa kay Miguel, umaangat ang karera, naninirahan sa ganitong magarang upahang kondo at nagsimula ang dula. Ako, ang mayari ng unit, ay biglang naging ang mapalad na nakakita ng murang kondo at sila na hindi namuhunan kahit isang piso ay agad na nagwaring sila ang mga mayari. Pagkatapos ng kasal, na-promote ako bilang commercial director. Ang kita ko ay umabot na halos ₱250,000 bawat buwan, ngunit itinago ko rin ito. Sinabi ko kay Miguel na medyo tumaas lang ang suweldo ko, mga awan 100,000 lang. Natakot akong ang tunay na bilang ay magpahiya sa kanya, magparamdam sa kanya ng kakulangan. Gusto ko na komportable siya.
Gusto ko na manatili siya bilang mabait at tapat na lalaking iniibig ko. Inakala ko na tama ang ginagawa ko ngunit hindi ko inaasahang ang aking pagtatago, ang aking sakripisyo ay magiging matabang lupa para sa paglaki ng kasamaan. Lumipat sina Nanay Esther at Carla sa aming tahanan kaagad pagkatapos ng kasal sa dahilanang mas masaya kung magkakasama, at ang matandang ina ay nangangailangan ng anak sa piling niya. Hindi ako tumutol. Inakala ko itong pagpapakita ng pagmamahal bilang anak, ngunit nagkamali ako. Hindi sila dumating para sa kasiyahan, dumating sila para magsaya. Nang malaman nilang maayos ang kita ko, itinuturing na nila akong gintong minahan. Humingi si Nanay Esther ng iwan 10,000 bawat buwan para sa mga gastusin sa bahay. Nakakaawa at labis-labis na halaga para sa pamilyang 4 na matatanda. Sinabi niyang para sa pagkain, utilities at maging sa kanyang kabayaran sa paggawa ng trabaho sa bahay. Niyaon ay pumayag na ako ng galigaling ngipin kahit alam kong wala halos siyang ginagawa sa bahay. Bawat araw ay nagluluto siya ng hapunan lamang at madalas pa ay pabigla-bigla, pabasta-basta para lang may masabing nagluto siya. Karamihan sa oras ay nanonood siya ng teleserye at nag-o-order online. Si Carla naman, pagkatapos ng graduation, ay nagpahayag na kailangan niya ng oras para magpahinga at maghanap ng angkop na trabaho. At ang pahingang iyon ay tumagal ng 2 taon. Ginawa niya ang sala na catwalk at ang karagdagang credit card na ibinigay ni Miguel sa kanya na sa totoo ay pera ko bilang sandata para sa kanyang walang tigil na pagbibili. Damit, bag, branded na pangalaga sa balat puno ang kanyang kwarto ng mga ito. Nang mahinahon akong nagbanggit kay Miguel ng tungkol sa ugali ng kapatid niya, basta na lang sinusugat niya ito, bata pa siya. Hayaan mo muna siyang maghanap. Ikaw ang kanyang manugang, tulungan mo siya ng konti. Ano bang malaki roon? Kumikita ka naman. Oo, kumikita ako. At dahil nga kumikita ako, obligado akong tugunan ang lahat ng kanilang kahilingan. Ang aking sakripisyo ay unti-unting naging tinatanggap ng natural, ang aking kabutihan ay naging katangahan sa kanilang mga mata. Walang kahiyang tinatamasa nila ang bunga ng aking pagsisikap, ngunit hindi nila ako kailanman binibigyang puri ng nararapat. Hinahamak nila ako dahil sa kanilang mga mata, basta isang mapalad na manugang lang ako na naninirahan sa murang upahang kondo. Hindi nila alam na bawat bato, bawat aircon, bawat ilaw sa tahay na yon ay binili ko sa sarili kong pera. Tumigil ang katok sa pintuan, pinalitan ng bungisngis ni Nanay Esther at ng peking pagiyak ni Carla. Naririnig ko rin ang boses ni Miguel, sinusubukan niyang payapain ang 2 babae, ngunit wala kahit isang salitang nagtatanggol sa akin, hindi kailanman. Lagi siyang mahina ng loob, nakatayo sa gitna. Ngunit ang timbangan ay laging nakatagilid sa gilid ng ina at kapatid. Ang mga ilusyon tungkol sa pagmamahal, tungkol sa masayang tahanan, ay ganap na gumuho sa loob ko. Hindi na ako ang dating Catalina, ang naive na batang naniniwala na kaya ng pagmamahal na talunin ang lahat. Naunawaan ko ngayong mapait na katotohanan, ang sakripisyo na hindi nakabatay sa mutual na paggalang ay kaparehong siraulo ang sarili, at napatagal ko na akong sinira ang aking sarili. Panahon na para bawiin ang sa akin. Hindi lang pera ang pagpapahalaga sa sarili, ang halaga ng sariling pagkatao. Ang dulang ito ay dapat matapos at ako ang susulat ng katapusan. Gabi ring iyon, natulog ako ng mahimbing. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, walang bangungot tungkol sa mga sumbat at mapaghamak na tingin. Hindi na ako nakaramdam ng bigat ng sakripisyo sa aking mga balikat. Sa halip ay isang pakiramdam ng kagaanan, isang kakaibang kalayaan. Nang magring ang alarm ng 6:00 ng umaga, hindi na ako ang dati na antok na bumibigla, tumatalon at tumutakbong papunta sa kusina para magluto ng almusal para sa walang utang na loob na pamilya. Sa halip ay mahinahon akong pumasok sa banyo, sumabak sa maligamgam na tubig na may bula. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Hindi na ito ang magugulubuhok na Catalina na nagmamadaling magbihis ng kulubot na blazer. Dapat iba na ang Catalina ngayon.
Halos 1 oras na ginugol ko para sa aking sarili, pumili ng pinaka-eleganteng designer na bestida mula sa aparador, isang damit na matagal ko nang nabili ngunit hindi ko na itangkilik dahil lagi akong natatakot na tawaging aksayadora ni Nanay Esther. Maingat na nag-apply ng makeup perpektong foundation, dramatikong liner, at matapang na pula ng lipstick. Nang huling tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang ganap na ibang babae kumpiyansa, malakas, alam ang sariling halaga. Hindi na ako maputlang anino sa sarili kong tahanan. Ako ang may-ari nito, at panahon na para malaman iyon ng lahat. Bandang 7:30, lumabas ako mula sa kwarto na may bag. Ang sala ay kakaibang tahimik. Malamang, pagkatapos ng gabing sigaw ay pagod na silang lahat. Nakasirado ang mga pintuan ng kwarto ni Nanay Esther, ni Carla, at ni Miguel. Nang walang sinabi, tahimik na nagsuot ng high heels. Ang tunog ng takong sa marble na sahig ay tumatagos ng may determinasyon at kapangyarihan. Tok, tok. Binuksan ko ang pintuan, lumabas, at isinara ito ng may lakas sa likod. Ang malakas na paglaglag ng pintuan ay parang proklamasyon ng digmaan simula ng isang napakaabala na araw. Nagmaneho ako papunta sa isang magandang cafe na naglilingkod ng European breakfast na matagal ko nang gustong subukan. Nag-order ng eggs Benedict, sariwang kinatas na orange juice at mainit na kape. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, dahan-dahanin ang pagkain, pinapanood ang nagmamadaling mga tao sa labas. Naramdaman ko ang ganap na kapayapaan. Ito ang uri ng buhay na karapat-dapat ako, buhay na nilikha ko para sa aking sarili at tinatamasa ko ng buo hindi ibinabahagi sa mga hindi karapat-dapat. Nagkaroon pa ako ng oras na magbasa ng ilang pahina ng isang libro gawi na matagal ko nang tinalikuran dahil sa kakulangan ng oras. Samantala, sa unit sa 25 palapag ay nagsisimulang bumagyo. Madaling araw ng mga 8:30, si Nanay Esther at Carla ay antok na naglabas ng mga sarili mula sa mga kwarto, humihikab pa. Parehong diretso sa kusina, inaasahang makita ang mainit na almusal na naghihintay sa kanila tulad ng dati. Ngunit ang tinanggap nila ay malamig na kusina na walang laman. Wala ang amoy ng paborito nilang tinapay, wala ang mainit na lugaw, wala kahit mainit na kaldero ng tubig. Katahimikan lamang at mga malinis na palayok na nakatayo sa istante. Si Nanay Esther, natural, ay nagalit. Itong si Catalina, umalis siya nang hindi nagluto ng kahit ano. Gusto ba niyang patayin tayo sa gutom? Siguro, ganoon ang bulyaw niya. Si Carla ay nagsimulang umunggol. Nay, nagugutom na ako. Paano na ang aking live selling? Tapos ay nagising din si Miguel. Nagulumihanan siyang tumingin sa walang laman na kusina pagkatapos sa mga mukha ng ina at kapatid na puno ng galit. Nasaan si Catalina? Tanong niya ng tanga. At sumagot si Nanay Esther. Nagalsa siya. Tumakas. Tawagan mo siya ngayon. Ibalik mo siya. Ngunit hindi nila ito magagawa dahil ng gabing iyon ay bineblock ko na ang 3 nilang numero. Ang gutom at galit ay inalis kay Nanay Esther ang pasensya. Huwag na natin siya pansinin. Mabubuhay tayo nang wala siya, hindi ba? Magsipinto na lang ako sa palengke, bumili ng pagkain, magluto mismo. Miguel, bigyan mo ako ng pera. Iniunat niya ang kamay kay Miguel, pamilyar na galaw. Ngunit si Miguel, saan siya makakakuha ng maraming cash? Wala akong pera. Nay, gamitin mo ang iyong card. At dito nagsimulang lumalim ang lahat. Si Nanay Esther ay may pagmamalaking nagpunta sa kanyang kwarto para sa bank card na ibinigay ko sa kanya para sa mga gastusin. Siguradong nasa loob nito, tulad ng dati, ay ilang 10,000 piso. Ngunit bago pumunta sa palengke, ugali niya munang tingnan ang balanse. Binuksan niya ang telepono, pumasok sa banking app at natigilan. Ang Go 80,000 na inaasahan niyang makita sa simula ng buwan ay wala roon. Sa halip ay isang malamig na system message, ang automatic na transfer na ay 10,000 demanos mula sa account ni Catalina Santos ay kinansela kahapon ng 9:05 ng gabi.
Ang mukha niya sa sandaling iyon ay marahil isang obra ng sining, mula sa galit patungo sa kalituhan, patungo sa ganap na takot. Diyos ko, ginawa niya talaga ito. Si Carla at Miguel ay tumakbo patungo sa kanya, at nang makita nila ang mensahe, hindi rin sila makapaniwala. Inakala nila na pag-iinit ng dugo lang ang aking sinabi noong gabing iyon, bantalang, walang laman. Hindi nila maiisip na mangahas akong gawin ito ng tunay, nahahanga ng ganitong determinasyon sa paghinto ng pinagkukunan ng kanilang kabuhayan. Nagsimulang kumalat ang panik sa pamilyang sanay sa maling kasaganaan. Ito ay overtura pa lamang ng unahan. Ang panik sa unit sa ika-25 palapag ay mabilis na naging baliw na kaguluhan. Si Nanay Esther, pagkatapos ng ilang segundo ng pamumutla, ay nagpalabas ng mataas at matalas na sigaw-sigaw na puno ng galit at takot. Hindi pwede ito. Hayop na babae, magsasagawa, tunay na ginawa niya ito. Hindi niya mapaniwala ang tama ang mensahe sa telepono. Naisip niya na sistema lang ito ng error, isang hindi pagkakaunawaan. Sa huling mahina pag-asa, sinagay niya ang bag kahit hindi pa nagbibihis, mula sa damit tulog nagsuot ng damit sa ibabaw at tumakbong lumabas ng pintuan. Saan ka pupunta, Nay? Sumigaw sina Miguel at Carla sa likod niya, ngunit hindi siya sumagot. Sa isipan niya ay iisang layunin lang, ang ATM. Tumakbo siya pababa, hindi na naghintay ng elevator, sabay-sabay na pinindot ang 2 call button. Ilang 10 segundo ng paghihintay ay parang walang katapusan para sa kanya. Nang magbukas ang pintuan ng elevator, nagsikap siyang sumingit, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga kapitbahay. Ang pinakamalapitang ATM, ilang daang metro mula sa kondominium ang kanyang destinasyon. Humingal, nakarating siya roon. Isinangkot ang card sa makina nang nanginginig ang mga kamay. Nagliwanag ang screen. Hinihingi ang PIN. Nagmadali siyang pinindot ang mga numero kahit nalagpas pa ng 1 beses dahil sa pagkabalisa. Sa pangalawang pagkakataon ay tama na ang PIN. Hindi siya agad mag-withdraw. Pinili niya ang suriin ang balanse, nanalangin pa rin na lumabas sa screen ang 1,000 piso. Ngunit lumabas ang malamig at walang habag na numero, isang numero na naging sampal, magagamit na balanse, 0,085.20, 78520. Hindi sapat kahit sa maayos na almusal para sa buong pamilya. Gumuho ang huling pag-asa ni Nanay Esther. Ang katotohanan ay tumayo sa harapan niya sa buong kaninang kalupitan. Hindi lang ako nagbabala, kumilos ako. Ang pinagkukunan ng pondo ay hinarangan. Natigilan siya sa harapan ng ATM, malawak ang mga mata, nakatitig sa mga numero sa screen. Ang taong pila sa likod niya ay nagsimulang maging restless, ngunit wala siyang naririnig at nakikita. May humuhuni sa kaniyang tainga, at sa isipan niya ay nakakatakot na kawalan ng laman. Nang lumipas ang pamimigla, pinalitan ito ng hindi mapaniwalaan na galit. Hinila niya ang card, bumaling at tumakbong umuwi. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Pagpasok sa unit, mabilis niyang itinapon ang bag sa sahig. Lahat wala, ni 1 sentimo. Pinigilan ng hayop na iyon ang lahat. Nang marinig ito, si Miguel at Carla ay kumupas din ang mukha. Nay, ano na ang gagawin natin? Hagulgol ni Carla. Ang pera ko sa mga accessories ngayong buwan, sa pakikipag-meet sa mga kaibigan, sa damit, ano na ang gagawin ko? Si Miguel naman ay hindi mapalagay. Naglibot-libot sa sala. Siya ang lalaki, ngunit hindi siya kailanman nagalala sa pera sa bahay. Lahat ay inaalagaan ko. Ngayon, nang biglang bumalik ang pabigat na iyon sa kanya, ganap siyang nalito at walang magawa. Bakit ka nakatayo riyan? Sumigaw si Nanay Esther. Lumingon sa anak niya. Ikaw ba ang asawa niya o hindi? Hindi mo makontrol ang sarili mong asawa? Tawagan mo siya ngayon, pilitin siyang ibalik ang pera. Sabihin sa kanya, kung hindi siya mag-transfer, huwag nang bumalik sa bahay na ito. Sa ilalim ng presyon ng ina, nagising sa loob ni Miguel ang pagmamalaki ng isang lalaki. Oo, siya ang asawa, dapat may kapangyarihan siya. Hindi niya kailanman naisip na ako,
ang laging masunuring asawa, ay mangangahas na gawin ito sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ako. Katatapos ko lang bayaran ang almusal at paalis na sana ako para sa opisina. Nagliwanag ang screen ng telepono. Lumabas ang pangalan, asawa ko. Ngumiti ako ng malamig. Panahon na ring palitan ang pangalang iyon. Sumagot ako sa tawag, ngunit wala akong sinabi, tahimik na naghihintay. Sa kabilang dulo ay lumabas ang boses ni Miguel. Hindi mga tanong ito, hindi pagtatangka ng pagkakasundo, isang mapagmataas at makapangyarihang utos. Catalina, ano ba ang laro mong ginagawa? Bakit mo hinarangan ang pera ni Nay para sa mga gastusin? Naiintindihan mo ba na ginawa mong kaguluhan ang bahay? Binibigyan kita ng 5 minuto. I-transfer mo agad ang pera kay Nay. Kung hindi, ikaw ang mawawalan. Tahimik na pinakinggan ko ang lahat. Wala kahit isang patak ng pagsisisi, wala kahit isang patak ng pag-unawa. Ang kanyang pinagmamasdan ay ang pera. Ang kaguluhan na ginawa ng kanyang ina at kapatid. Hindi man siya nagtanong kung bakit ko ginawa ito. Hindi niya inisip ang aking mga nararamdaman noong nakaraang gabi. Para sa kanya, ako ay salarin sa lahat ng oras. Huminga ako at nagsalita ng malamig at walang emosyon. Tapos ka na? Kung oo, bababa na ako. May trabaho ako. Ikaw mangangahas ka? Sumigaw si Miguel sa telepono. Huwag mong subukin ang aking pasensya, sinasabi ko sa iyo. Hindi ko siya pinatapos. Tiyak na pinindot ko ang pag-aalis ng tawag. Agad pagkatapos ay binuksan ko ang contacts, nahanap ang pangalan niya at pinili ang i-block ang user. Ginawa ko rin ang parehong bagay sa mga numero ni Nanay Esther at Carla. Mula sa sandaling iyon, hindi na sila makakagambala sa akin. Ang ganap na katahimikan mula sa aking panig ang pinakamalinaw na sagot. Naiinis sana sila, pananghigit. Si Miguel siyempre, tatawag ulit at nang matuklasan niyang binablock siya, ang galit niya ay maaabot na nito sa sukdulan. Ngunit ano ang magagawa niya? Pumunta sa opisina ko. Hindi ko iniisip na maglakas loob siya na gumawa ng eksena sa aking trabaho. Manatili sa bahay at magalit, oo, pwede. Ngunit ang Catalina ngayon ay hindi na inaalala iyon. Ang kotse ay malumanay na nagpatuloy sa daan papunta sa mataas na gusaling tanggapan. Nagsisimula ang bagong araw ng trabaho at nagsisimula rin ang bagong digmaan. Buong araw na iyon ay ganap akong nakatuon sa trabaho. Mga pulong, kontrata, negosasyon sa mga katrabaho, lahat ay nilamon ako. Sadya kong pinuno ang aking isip hanggang walang matira kahit isang segundo para pag-isipan ang kaguluhan sa bahay. Ito ang aking paraan ng proteksyon, paglikha ng ligtas na espasyo para sa aking isip. Ngunit alam ko na pansamantala lang itong pagtakas. Ang tunay na paghaharap ay mangyayari sa gabi nang bumalik ako sa lugar na minsay tinatawag na tahanan. Hindi ako natatakot. Sa kabaligtaran, naramdaman ko ang malamig na determinasyon na dumadaloy sa aking mga ugat. Panahon na para ibalik ang ayos, malinaw at tiyak na hatiin ang teritoryo. Pagkatapos ng trabaho ay hindi ako agad umuwi. Dumaan muna ako sa isang malaking electronics store. Tuwid na nagtungo sa display ng smart locks. Pagkatapos ng konsultasyon sa nagtitinda, pumili ako ng pinakamodernong set access sa fingerprint, card at code. Pagkatapos ay pumunta sa appliance section at bumili ng maliit na 2 compartment na mini refrigerator, sapat para sa pagkain at inumin para sa akin. Pagkatapos ng pagbabayad, nag-order ako ng delivery at installation para sa parehong gabi. Handa na ang lahat para sa aking plano. Bumalik ako sa bahay bandang 7:00 ng gabi. Ang kapaligiran sa unit ay makapal at puno ng pag-iinit, parang PC na halos mapuputol na. Ang 3 ina, anak at anak na babae ay nakaupo sa sala. Wala silang kinakausap. Ang kanilang hapunan ay 3 baso ng mabilis na nilutong instant na noodles na usok pa. Sa pagkita sa akin, 3 pares ng mata ang sabay na umaangat. Naglalaman ng galit, pagtutol at kaunting kawalan ng magawa. Tumayo si Miguel bilang una. Lumapit siya sa akin nang maitim ang mukha.
Makakapal pa rin ang mukha mong bumalik dito. Nasaan ka buong araw? Bakit mo biniblock ang numero ko? Tahimik kong inilagay ang bag at tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Nasa trabaho ako, kung hindi, saan kukuha ng ikabubuhay? At biniblock kita dahil ayaw ko nang marinig ang mga walang kabuluhan. Wala tayong mapag-usapan. Wala tayong mapag-usapan. Tawa ng sarkasmo si Miguel. Giniba mo ang bahay na ito at sinasabi mong wala tayong mapag-usapan. Nay at kapatid ko buong araw walang pera, forced na kumain ng instant noodles. Nakakatawa sa'yo? Nakakatawa o hindi mahalaga? Sumagot ko ng pantay ang tinig. Ang mahalaga ay ang bawat isa ay may responsibilidad sa sariling buhay. Sanay na kayong mabuhay sa gastos ng iba, kaya ngayon ay hindi kayo komportable. Ngunit okay lang, magsasanay din kayo. Ano ang sinabi mo? Hindi na mapigilan si Nanay Esther. Tumayo siya, itinuro ang daliri sa aking direksyon. Ang bahay na ito ay bahay ng anak ko. Ikaw ay basta manugang ibang tao. Wala kang karapatang turuan kami ng buhay dito. Umalis ka sa aking bahay. Umalis? Saang bahay? Tanong ko, nang may inosenteng hitsura, ngunit puno ng bigat ang tanong. Saan ang inyong bahay, nanay, na pinapalabas ninyo ako? Nakalimutan ba ninyo, ito ay upahang kondo at ang kontrata ng renta ay nakapangalan sa akin. Kung may aalis, hindi ako iyon. Ang aking mga salita ay parang malamig na tubig sa kanila. Si Nanay Esther ay namutla dahil iyon ang mismong kuwentong pinaniniwalaang nila sa loob ng 3 taon. Wala silang kahit isang dahilan para palayasin ako mula sa aking upahang kondo. Sa sandaling iyon, nagring ang doorbell. Pumunta ako para buksan. Sa pintuan ay nakatayo ang 2 kuryente at isang technician para mag-install ng smart lock. Magandang gabi. Nag-deliver kami ng refrigerator at naparito para i-install ang smart lock para kay Catalina Santos. Oo, pumasok kayo, sabi ko at lumingon para masaksihan ang 3 napagulumihanan na mukha, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang technician ay tuwid na nagtungo sa pintuan ng aking kwarto at nagsimulang alisin ang lumang lock. Ang 2 pang lalaki ay maingat na nagdala ng mini-refrigerator sa loob. Ang buong pamilya ni Miguel ay natitigilan. Ano-ano ang pinaplano mo? Halos hindi magsalita si Miguel. Naghintay akong matatapos ang technician sa pag-install ng bagong lock at matayo ng mga delivery man ang ref sa sulok ng kwarto. Pagkatapos ng kanilang pagalis ay lumingon ako sa 3. Kinuha ko ang remote, pinindot ang button, at ang pintuan ng aking kwarto ay automatikong nagsara ng may tuyong click. Tulad ng nakikita ninyo lahat, sinimulan ko ang pagsasalita ng malinaw at maayos. Mula ngayon, ang kwartong ito ay ganap na sarili ko. Walang fingerprint, walang code, walang makakapasok dito. Iyon ay panigurado. Huminto ako. Pinanood ang kanilang reaksyon. Ang mukha ni Miguel ay mula sa maputi ay naging pula. Naramdaman niyang kahiya-hiya, nalayla ang karapatang lalaki, ulo ng pamilya sa sariling kwartong tulugan. Pangalawa, nagpatuloy ako, itinuro ang mini-refrigerator. Dito ko itatago ang sarili kong pagkain at inumin. Sa malaking refrigerator hindi ako hahawak at sana naman ay walang hahawak sa aking mga pagkain. At sa wakas, lumapit ako sa konklusyon na parang kutsilyong pumuputol sa lahat ng financial na ugnayan sa pagitan namin. Simula ngayon, opisyal na tayo sa regime na ito. Bawat isa ay magbabayad para sa sarili, bawat isa ay kakain ng sarili, bawat isa ay aayos ng sariling mga gawain. Hindi na ako maglalagay ng kahit isang piso sa common na budget. Kuryente, tubig, internet, condo dues. Sa katapusan ng buwan, kapag dumating na ang mga bill, hahati-hatiin natin ng pantay sa 4. Bawat isa ay magbabayad ng parte. Kung sino ang hindi magbabayad, ipakut ang serbisyo. Naintindihan ng lahat, walang sumagot. Nakatayo sila, nakatigil tulad ng mga estatwa. Hindi nila mapaniwala ang Catalina ang mabait, masunuri, mapagmahal na manugang at asawa ay maaaring maging ganito katatag at walang awa. Hindi ako nagiwan ng daan pabalik. Nagtayo ako ng matibay na pader na naghahati ng aking mundo
at sa kanila pader na itinayo sa sakit, kabiguan at paghamak. Sa panig ko ay ang aking kalayaan at kasarinlan. Sa kanila ay isang impyerno na haharapin nila ng mag-isa. Ang buhay ayon sa bagong mga panuntunan na itinakda ko ay nagsimula sa kapaligiran ng kamalian at pag-iinit. Sa mga unang araw, ang kalagayan sa bahay ay parang battlefield pagkatapos ng labanan. Walang putukan at pagsabog, ngunit ang kaaway at galit ay lumulutang sa bawat kubik metro ng hangin. Sa tuwing lumalabas ako mula sa kwarto ko, 3 pares ng mata ang sumusunod sa akin, parang ako ang kanilang pinakamapanganib na kaaway. Hindi sila nakikipag-usap sa akin at hindi rin ako sumusubok na magsimula. Namumuhay kami sa iisang bubong tulad ng mga estranyo, mga nangungupahan na nagtatago sa iisa't isa at mas masahol pa dahil puno ng puot ang pagitan namin. Ang buhay ko naman, sa kabaligtaran, ay ganap na nagbago para sa mas mabuti. Hindi na kailangan pang bumangon ng maaga para magluto. Hindi na kailangan pang maglinis sa likod ng tamad na pamilya. Nagkaroon na ako ng mas maraming oras para sa sarili. Bawat umaga ay tahimik akong nag-aalmusal sa kafe, uminom ng kape, at pagkatapos ay pumunta sa opisina. Sa gabi ay hindi rin ako nagmamadaling umuwi. Pumunta sa gym, sa spa, o nakipagkita sa mga kaibigan. Pagbabalik ay diretsyo na sa aking mini-ref para sa pagkaing inihanda ko ng maaga. Madalas ay masustansiyang pagkain tulad ng salad, chicken breast, salmon steak, mga bagay na dating hindi ko malakas kumain dahil lagi namang nanunumbat si Nanay Esther na aksaya at mahal. Kumakain ako sa kwarto ko, nagpapatugtog ng mahinang musika, nagbabasa ng libro. Ito ang tahimik na mundo ko, sarili kong oasis sa gitna ng impyerno. Ngunit ang mundo sa labas ng pintuan ng aking kwarto ay ganap na naiiba. Para sa 3, nagsimula talaga ang impyerno. Sa mga unang araw ay sinubukan pa nilang magpakunwari. Si Nanay Esther at Carla ay nagbibihis pa rin ng maayos, nakaupo sa harap ng mga telepono, nanonood ng mga teleserye. Si Miguel ay pumupunta pa rin sa trabaho, umuuwi sa tamang oras, sinusubukang magpakunwari na ulo ng pamilya. Ibinigay niya ang buong suweldo niya o 5 kinilimang kay nanay para sa mga gastusin. Ngunit ang iyan 50,000, para sa isang pamilyang sanay gumastos ng iyan 150,000. Hanggang iyan 10,000 video, bawat buwan, ay parang patak sa malawak na dagat. Sa 3 araw, halos kalahati na ng perang iyon ang nawala. Si Nanay Esther, sa ugali na, ay pumunta sa supermarket at bumili ng mga pagkain nang hindi na tumingin sa mga presyo. Si Carla ay basta nag-o-order pa rin ng mga damit online. At si Miguel ay kailangan pang gumastos sa gasolina, tanghalian at kape kasama ang mga katrabaho. Hindi nila naisip na ang kanilang pitaka ay hindi na walang katapusan. Sa 4 na araw, habang nakaupo ako sa kwarto ko, narinig ko ang malakas na away sa labas. Nay, paano mo naubos nang ganoon kabilis ang pera? Ilang araw pa lang, halos lahat na ng suweldo ko ang nagastos mo. Boses iyon ni Miguel, puno ng inis at kawalan ng magawa. Ano ang sinabi mo? Saan ko nagastos? Sa pagkain para sa buong pamilya, sa mga pangunahing bagay. Alam mo ba ang mga presyo ngayon sa palengke? O ikaw ba ay nanghihiya na magbigay ng pera sa iyong ina at kapatid? Sigaw ni Nanay Esther. Ngunit wala na akong pambayad sa kuryente, tubig, internet at condo dues ngayong buwan. Pinipilit tayong hatiin ang lahat. Kung hindi tayo magbayad, ipakut ang lahat. Huwag na nating pansinin ang hayop na iyon. Ano ba naman ang gagawin niya? At ikaw, Carla, lumingon si Nanay Esther sa anak. Tigilan mo na ang pagbibili ng mga damit. Buong araw, damit at damit. Makakain ba iyon? Nay, nakakaawa ka naman pakinggan. Babae ako. Kung hindi mag-invest sa sarili, anong itsura ko? O gusto mo bang mapahiya ako sa harapan ng mga kakilala ko? Kasalanan ito ni Miguel. Lalaki siya, bakit niya pinabayaan ang asawa na mangibabaw? Ngayon, nagdurusa ang buong pamilya.
Nilipas ni Carla ang sisi kay kuya at ang away nila ay tumagal ng ilang oras. Agawan ng sisi ng mga parasito na wala nang mapagkunan. Iniabot sa isa't isa ang pagkakasala, ngunit walang isa man sa kanila ang umamin na ang sariling katamaran at aksaya ang nagdala sa kanila sa ganitong kalagayan. Mula noon, nagsimulang magbago ang kanilang pagkain. Wala nang baka, wala nang hipon at alimango, walang masarap na ulam. Pinalitan na ng tokwa, pritong itlog, at sa huli instant noodles. Lumipas ang 1 linggo mula nang inihayag ko ang pagtitipid ng pondo. Ang mga pagbabago sa bahay ay naging malinaw, walang naglilinis. Ang sala ay puno ng mga balot ng chichirya at mani. Ang basurahan ay umapaw na, ngunit walang nagsisiping. Ang amoy ng instant noodles ay naging pabango ng eksklusibong kondominium. Ang tunay na pahirap para sa kanila ay ang bawat gabi, bandang 7:00 at 30 nang ang kanilang gutom ay nasa pinakamataas na antas. Nagriring ang delivery. Lumalabas ako para kunin ang pagkain. Karaniwan ay may nakakaakit na amoy, American beef steak, seafood pizza o malaking bowl ng Thai soup. Ang amoy ng pagkain ay kumakalat sa buong unit, pumapasok sa bawat sulok, sinasaktan ang mga paroha ng 3 taong sapilitan na kumukuha ng instant noodles sa kusina. Naririnig ko silang lulunon ng laway. Nararamdaman ko ang kanilang gutom at mapuot na mga titig. Habang mahinahon kong daladala ang bag ng pagkain papunta sa kwarto ko at sinesarado ang pintuan. Hindi ito paghihiganti ko. Namumuhay na lang ako ng sarili kong buhay. Ngunit para sa kanila, ito ay kahiya-hiya at hindi matiis na pagpapahirap. Ang gutom sa literal at sa matamang kahulugan ay dahan-dahang nagtatanggal ng mask ng maling kasaganaan. Ang yabang at rangya na ipinagmalaki nila naging katawa-tawa na. At nang ang tao ay mapiit ng gutom at kahirapan, hindi siya titigil kahit sa pinakamababang gawa para lang mabuhay. Alam ko na ang aking mga tahimik na araw ay hindi magtatagal. Ang pagkakaiba ng aming mga buhay ay nagiging mas malinaw. Sa habang ako ay nagiging mas maganda at kumikinang dahil sa oras para sa sarili at kapayapaan ng isip, ang tatlo ay patuloy na kumukupas. Si Nanay Esther ay pumayat. Ang mukha niya ay laging binaluktot ng galit. Si Carla ay wala ng pera para bumili, ang mga live selling ay naging bihira. Ang lumang damit ay hindi na makakatago ng kanyang pagod at kalungkutan. Ngunit higit sa lahat ay nagbago si Miguel, ang lalaking mahal ko noon na laging maayos at elegante ang hitsura. Ngayon ay kawawa na ang tingin niya. Pumayat, nagpababa ang buhok, hindi na pinaplantsahan ang mga damit, ang presyon ng pag-aasikaso ng pamilyang sanay sa kasaganaan, kasabay ng kahiyahiyang nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ako, ay ginawa siyang ibang tao, mairita at desperado. Alam ko na sa karakter ni Miguel, lalo na sa kanyang mabigat na pagmamalaki ng lalaki, hindi siya magtatagal sa ganitong kalagayan. Susubukin niyang bawiin ang kung ano ang itinuturing niyang pagmamay-ari niya, ang kontrol at katayuan ng asawa, at hindi ako nagkamali. Isang gabi, pagbabalik ko mula sa trabaho, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang smart lock ng pintuan ng aking kwarto ay nag-report ng ilang nabigong pagtatangka ng pagpasok sa code. Ang history ng access ay nagpapakita na ang mga pagtatangkang ito ay ginawa sa tanghaling tapat nang nasa opisina ako. Ang instinct ko ay nagsabi na may mali. Sa bahay, 3 lang ang tao at tiyak ko na hindi si Nanay Esther at hindi si Carla. Si Miguel lang iyon. Sinubukan niyang pumasok sa aking kwarto, ngunit bakit? Isang lamig ang dumaan sa aking likod. Naalala ko na may maliit na safe sa aking kwarto. Doon, bukod sa mga alahas, ay iniingatan ko ang mahahalagang dokumento, kabilang ang kumpidensyal na materyal ng kumpanya at mga kontratang daladala ko sa bahay para magtrabaho. Kung ang mga dokumentong iyon ay mapunta sa maling kamay at gamitin para sa blackmail, ang kahihinatnan ay maaaring maging napakaseryoso. Hindi ko ito maaaring baliwalain. Ang kasamaan ng taong pinapit sa sulok ay hindi mahuhulaan. Agad akong nag-order online ng maliit na surveillance camera, isa
na maaaring itago at direktang ikonekta sa telepono. Kinabukasan, nang matanggap ang order, maingat ko itong na-install sa hindi kapansin-pansing sulok ng bookshelf kung saan makikita ang buong kwarto, lalo na ang pintuan at ang safe. Nagtayo ako ng bitag at naghintay na lumapit mismo ang huli. Hindi matagal ang paghihintay. Pagkalipas ng 2 araw, isang Sabado ng gabi, inihayag ko sa lahat na pupunta ako sa restaurant at manonood ng sine kasama ang isang kaibigan at baka magsasauli ng napakalate. Ito ang perpektong dahilan. Lumabas ako sa parking, ngunit hindi pumunta kahit saan. Nagpark ako sa isang malapit na cafe, nag-order ng inumin, at binuksan ang telepono, nag-connect sa camera sa aking kwarto. Lumabas sa screen ang pamilyar na larawan ng aking kwarto, tulugan, tahimik at walang tao. Matiising naghintay. Bandang 10:00 ng gabi nagsimula ang palabas. Sa screen ay lumabas ang pintuan ng kwarto ko. Pagkalipas ng ilang segundo, ang hawakan ng pintuan ay bahagyang nagalaw. Pagkatapos ay may narinig na mahinang kaluskos. Sinusubukan ni Miguel na palabasin ang lock gamit ang isang bagay. Pinahinto ko ang paghinga. Mabilis na kumabog ang puso. Isang bahagi ko ay umaasang nagkakamali ako na ang lalaking minahal ko noon ay hindi kayang maging ganito kababa. Ngunit wasak ang pag-asang iyon. Matapos ang mga nabigong pagtatangka sa smart lock, sumuko si Miguel ngunit hindi siya umalis. Umalis siya ng sandali at bumalik na may patpat at screwdriver sa kamay. Plano niyang basagin ang pintuan. Lumamig ang puso ko. Lahat ng natitirang nararamdaman para sa kanya kahit na ang pinakamahinang nalalabi ay namatay sa sandaling iyon. Ang lalaki sa screen ay hindi na si Miguel. Siya ay isang magnanakaw, isang taong nagtangkang pumasok sa personal na espasyo ng sarili niyang asawa. Ngunit mukhang naisip niyang ang pagbasag ng pintuan ay gagawa ng maraming ingay, kaya muli siyang tumigil. Naglibot-libot siya ng balisa sa pasilyo, puno ng alalahanin at galit sa muka. Biglang natayo siya nakatitig sa espasyo sa itaas ng pintuan. Naalala niya ang isang bagay. Noon pa, nang magkasama pa kami, ay nagiwan kami ng spare key sa ibabaw ng shoe cabinet sa pasilyo para sa kung sino man ang makalimot ng sarili niyang susi. Ganap na nalimutan ko ang detalyeng iyon. Sa dulo ng paa ay lumabas si Miguel at pagkalipas ng ilang segundo ay bumalik na may mekanikal na susi sa kamay. Ang aking smart lock ay may kakayahan ring buksan ng ordinaryong susi. Kasalanan ko. Nang nanginginig ang kamay, isinangkot ni Miguel ang susi sa lock. Click, at ang pintuan ng aking kwarto ay bumukas. Pumasok siya ng maingat, isinara ang pintuan sa likod niya. Malinaw ang layunin niya. Hindi siya naghalungkat sa dresser o sa cabinet. Tuwid siyang nagtungo sa aking safe. Nagsimula siyang mag-try ng mga pamilyar na kombinasyon ng aking araw ng kapanganakan, ang kanyang araw ng kapanganakan, ang araw ng aming kasal, ngunit matagal ko nang binago ang password. Matapos ilang nabigong pagtatangka, ang safe ay nagpalabas ng matagal na beep at pansamantalang nag-lock. Galit na sinipa ni Miguel ang safe. Lumingon-lingon siya sa kwarto tulad ng inalang hayop. Ang paningin niya ay tumigil sa isang folder ng mga dokumento na iniwan ko sa writing desk. Iyon ang hinahangad niya. Plano niyang nakawin ang mga dokumento ng kumpanya para gamitin bilang blackmail laban sa akin. Tapos na ang aking pagtitimpi. Hindi ko na mapanood ito ng mahinahon. I-save ang video, isinara ang telepono, binayaran ang bill, nagmaneho pa uwi. Kumilos akong tahimik tulad ng pusa, binuksan ang pintuan ng unit ng walang ingay. Malakas pa rin ang tunog ng TV sa sala. Si Nanay Esther at Carla ay abala sa sariling mundo. Hindi nila nalalaman na ang anak at kapatid nila ay gumagawa ng isang karumaldumal na bagay sa aking kwarto. Sa dulo ng paa ay lumapit ako sa pintuan ng kwarto ko at biglang itinulak ito ng bukas. Ano ang ginagawa mo dito? Nagulat si Miguel at nahulog ang folder ng mga dokumento sa sahig. Lumingon siya at ang mukha niya ay naging puti tulad ng papel nang makita niya ako na nakatayo sa pintuan. Catalina, bakit ka nakabalik ng maaga? Halos hindi makasalita si Miguel.
Kung hindi ako nakabalik, lahat ng iyan ay dala-dala mo na. Itinuro ko ang folder sa sahig. Ano ang balak mo? Nakawin ang mga dokumento ng aking kumpanya para i-blackmail ako. Alam mo ba na krimen iyon? Hindi mo naintindihan. Naghahanap lang ako ng huwag kang magarte, Miguel. Ngumiti ako nang may paghamak. Nakita ko ang lahat. Itinaas ko ang telepono at piplay ang video mula sa simula ang lahat ng ginawa niya. Ang pagkatok ng lock, ang pagbukas gamit ng spare key, ang pagtatangka sa safe, ang paghahalungkat sa aking mga dokumento, bawat larawan, bawat tunog kristal na malinaw. Nagbago-bago ang mukha ni Miguel mula puti hanggang abo. Nakatitig siya sa screen ng telepono habang nanginginig ang buong katawan. Ang huling mask ng pagmamalaki ay natanggal, inilantad ang tunay na mukha sa ilalim mukha ng isang lalaking dumating sa punto ng pagnanakaw mula sa sariling asawa. Bumagsak siya sa sahig, tumingin sa akin ng may takot at pamumuhay. Sa patunay na ito, maaari akong tumawag sa pulis ngayon din, sabi ko ng malamig na tinig, at ikaw ay sasagot sa kasong ilegal na pagpasok at pagtatangkang magnakaw. Ilan kaya ang taon para sa iyo? Huwag, Catalina. Pakiusap, huwag tumawag ng pulis. Mali ako. Desperado na ako. Patawarin mo ako ngayong isa. Lumayo ako ng isang hakbang, iniwasang mahawakan niya ako. Tumingin ako sa lalaking nakadapa sa sahig at wala akong naramdamang pagmamahal o awa, pandidiri lamang. Ang aming kasal sa sandaling iyon ay tuluyang namatay. Pagkatapos ng gabing iyon, nang nahuli ko si Miguel sa lugar ng krimen, ang kapaligiran sa bahay ay naging mas mabigat pa. Si Miguel mula sa mapagmataas at palalo ay naging tahimik na anino. Umalis ng maaga, umuwi ng late, iniwas ako sa lahat ng pagkakataon. Ang takot sa posibilidad na ituturo ko siya sa pulis at ang naglalagablab na kahihiyan ay ganap na sumupil sa kanya. Sina Nanay Esther at Carla, nang marinig ang takot na pag-amin ni Miguel, ay natahimik din. Hindi na sila nangahas na manginis o magsalita ng masama. Ang kanilang katahimikan ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi sa takot. Natakot silang ipakulong ang anak at kapatid. Maaari ko sanang tapusin ang lahat sa sandaling iyon. Maaari ko sanang ilantad ang video at palayasin silang lahat sa bahay, ngunit hindi ko ginawa iyon. Hindi dahil kinaawa ko sila kundi dahil gusto kong dahan-dahang matikman nila ang kahihiyan. Gusto kong sarili nilang mapagtanto kung saan sila dinala ng kanilang sariling katangahan at katakawan. Gusto kong gumuho sila sa ilalim ng mga labi ng mga ilusyong sarili rin nilang itinayo. At ang pagkakataong iyon ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Si Nanay Esther ay may grupo ng mga kaibigan, mga lola at nanay. Madalas silang magtipon para pumunta sa simbahan, magtayo ng merienda, at siyempre, magpalaki ng ilong tungkol sa mga anak nila. Dati, nang buo pa ang pondo ko, si Nanay Esther, ang pinaka-natatangi sa grupo. May pagmamalaking nagkukuwento tungkol sa matalentong anak na si Miguel, sa manugang na malaki ang kinikita, at sa magarang buhay nila sa eksklusibong kondominium. Siya ang sentro ng hangaan at inggit. Ngunit mula nang tumigas ang takbo ng pera, hindi na siya nangangahas na magmalaki ng ganoon. Ang kahirapan ay makikita sa mukha niya at pati na sa lumang damit na napipilitan siyang suotin. Ito ay nakainis sa kanya ng sobra. Isang araw sa ilalim ng presyon ng mga kaibigan o dahil sa palaking pagmamalaki, si Nanay Esther ay nagimbita ng lahat ng kaibigan sa bahay para sa isang handaan. Narinig ko ang kanyang pag-uusap sa telepono nang hindi sinasadya. Naku, mga bes, okay lang si Catalina, maliit na proyekto lang sa trabaho kaya medyo stressed ang mag-asawa. Wala namang seryosong problema, minamahal pa niya ako ng higit pa. Sige, para mapatunayan ko sa inyo, imbitahan ko kayo sa linggo sa bahay namin. Isang handaan, may pagkain, may seafood. Ipapakita ko sa inyong ang husay ng manugang ko sa pagluluto. Halina kayong lahat, magsasaya tayo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, malalim siyang bumulong ng hininga. Naintindihan ko agad ang kanyang plano. Sigurado siya
na hindi ko siya hahayaang mapahiya sa harapan ng mga kaibigan. Naisip niya na dahil sa hiya, dahil sa reputasyon ng pamilya, susuko ako at gagastusin ang pera para sa handaang iyon. At kung susuko ako, ng isang beses susuko rin sa pangalawa at sa pangatlo, iyon ang kanyang plano. Plano na batay sa fatal na hindi pag-unawa sa kung sino na ang Catalina ngayon. Kinabukasan, nagsimula siyang mag-hint. O Catalina, sa linggo ay may darating na mga mahahalagang panauhin. Lahat ng aking mga kaibigan, pinapahalagahan nila ang ating pamilya, pupunta sila sa atin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Miguel. Anak, sabihin mo sa asawa mo na ihanda ang lahat ng maayos. Ayaw kong mapahiya sa harapan ng mga kaibigan. Si Miguel ay nagbabalang ng ulo at wala siyang sinabi. Nanahimik ako, nagpakunwaring hindi ko naririnig. Ang aking katahimikan ay nagpabalisa kay Nanay Esther ng konti, ngunit naniniwala pa rin siyang gagawin ko ang gusto niya. Sa Biyernes ay pumunta ako sa trabaho tulad ng dati. Sa gabi ay bumalik, walang sinabi, at dahan-dahang pumasok sa kwarto. Sa Sabado ng umaga, habang ang tatlo ay nerbiyoso at naghihintay kung ano ang gagawin ko, mahinahon akong naglagyang palabas ng maliit na maleta. Maleta na inayos ko na noong nakaraang gabi. Ikaw ay saan pupunta? Nagulat si Miguel. Pupunta ako sa isang hotel para sa weekend, masyadong maraming stress sa trabaho. Kailangan ko ng pahinga. Sagot ko ng walang alalahanin, habang itinulak ko ang maleta patungo sa pintuan. Paglabas ko, hindi ko nakalimutang itapon sa kanila ang isang pangungusap. Magsaya na kayo sa weekend. Naglaglag ang pintuan, naiwan ang tatlong lubos na nagulat na mukha. Hindi nila mapaniwalaan. Umalis ako. Binawalaan ko ang imbitasyon ni Nanay Esther. Binawalaan ko ang reputasyon ng pamilya. Pinili ko ang pahinga at umalis nga ako. Tuwid na nagmaneho patungo sa isang magarang spa hotel sa labas ng Maynila, nagbigay sa sarili ko ng 2 araw ng tunay na pahinga. Isinara ko ang telepono, lumangoy sa pool, nagbasa ng libro, at tinamasa ang kapayapaan. Samantala sa bahay ay nagbubukas ang totoong drama. Si Nanay Esther ay tulak-tulak ang pagupo. Patuloy siyang tumawag sa akin ngunit walang sinasagot. Naglibot-libot siya sa unit nang hindi titigil sa pagalit. Hayop na babae, talagang umalis siya. Ano ang gagawin natin ngayon? Bukas na ang handaan. Nagmungkahi si Carla. Nay, baka i-cancel na lang. Paano ko i-cancel? Nagmayabang na ako sa lahat. Kung i-cancel ko ngayon, paano ko haharapin ang mga bes ko? Putol, nasabi ni Nanay Esther. Nagpilit sila. Pinag-ipon nila ang lahat ng natitirang pera sa bahay, bumili ng konting baboy, ilang dahon ng gulay, plano nilang magluto ng ilang simpleng ulam para kahit paano ay makawala sa sitwasyon. Sa linggo, sa takdang oras, nagsimulang dumating ang mga kaibigan ni Nanay Esther. 100 magarang binahian at pabanguan na mga babae ang pumasok sa eksklusibong kondominium nang may inaasahan sa mga mukha, ngunit hindi isang maayos na hapag ang tinanggap sa kanila, kundi isang awkward na kapaligiran at ilang maralitang plato sa mesa. Nasaan ang iyong manugang, Esther? Tanong ng isa sa mga kaibigan. Ikinabit ni Nanay Esther ang isang ngiti. May urgent na trabaho siya, hindi pa nakakabalik. Kumain na, huwag mahiya. Ngunit ang kasinungalingan niya ay hindi matagal na nakatago. Ang tanghalian ay dumaan sa awkward na katahimikan, kakaunti ang pagkain at hindi masarap. Nanlasa lang ng 2 beses ang bawat panauhin dahil sa paggalang, nagsimulang magbulong-bulungan. Akala ko ay may handaan na may seafood, bakit kanin at nilagang gulay lang. Mukhang may problema talaga silang pamilya. Tingnan mo si Esther, iba na ang mukha niya. Nagmayabang pa siya tapos ngayon pinahiya lang naman ang sarili niya. Nakaupo si Nanay Esther, narinig ang lahat ng bulong-bulungang iyon. Ang mukha niya ay pumuputla at pumupula ng kahalili. Ang hangaan at inggit na dati niyang tinatanggap pinalit na ng awa at tawanan. Ito ay kakilakilabot na pahirap sa loob niya. Gusto niyang mabutas ang lupa at malanaw.
Mabilis na natapos ang handaan. Lumabas ang mga panauhin ng may mukha ng kabiguan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na umalis ang huling panauhin, hindi na nagawa ni Nanay Esther pang pigilan ang sarili. Bumagsak siya sa upuan, tinakpan ang mukha ng mga kamay, at umiyak. Iyak na puno ng sugat, kawalan ng lakas, at kahihiyan. Ang peking reputasyong matagal niyang itinayo ay nabasag ng iisang aksyon ko lamang, ang pagbabalewala. Pagkatapos ng kahiyahiyang handaan, si Nanay Esther ay mukhang nagbago. Ang kahihiyan ay naging baliw na puot. Tumigil siya sa pagsisigaw ng malakas. Sa halip ay isang nakakatakot na katahimikan ang pumalit. Nakaupo siya sa kwarto niya. Ang mga mata ay naglalaga tumingin sa akin na parang gusto akong lamunin ng buhay. Alam ko na ang katahimikang iyon ay bago lamang ng mas malaking bagyo. Pinapit sa sulok, wala ng pera, walang reputasyon ng mga tao ay may kakayahang gumawa ng hindi maiisip na bagay. Sina Miguel at Carla ganun din. Ang kahirapan at kahihiyan ay nailayo na ang natitirang katinuan nila. Nakikita nila sa akin ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila. Inisip nila na kailangan lang nilang baliin ako, pilitin akong ibigay ang pera at lahat ay magiging normal ulit. Isang mapusukin at mapanganib na ilusyon. At nagpasya silang lumaban sa pamamagitan ng huling paraan ng mga talunan at walang kapangyarihan karahasan. Isang gabing iyon, pagbabalik ko mula sa trabaho, naramdaman ko agad ang isang kakaibang bagay sa pagpasok sa unit. Makapal at mabigat ang hangin. Si Miguel, Nanay Esther at Carla, silang tatlo ay nakaupo sa sala tulad ng naghihintay sa akin. Tumayo si Miguel, harang sa landas ko. Kailangan nating mag-usap. Ang boses niya ay tuyo. Hindi ko iniisip na may mapag-uusapan pa tayo. Sinubukan kong lampasan siya at pumunta sa kwarto ko, ngunit mas mabilis siya at muli siyang nagtayo sa harap ko. Hindi ka dadaan. Ngayon ay dapat kang magdesisyon ng tuluyan. Magdesisyon? Tungkol saan? Tanong ko, at isang masamang kutob ang humawak sa akin. Pera! Sumigaw si Carla mula sa likod. Ibalik mo ang pera sa aming pamilya. Tao ka ba? Ganyan mo na ba kaming tratuhin? Tama, sinabayan ni Nanay Esther. Napaliko ang mukha niya sa galit. May pera ka, ngunit pinaparalaman mo ang iyong biyenang babae, ang asawa at ang kapatid ng asawa na kumain ng instant noodles at tiisin ang kahihiyan. Anong uri ka ng asawa? Anong uri ng manugang? Ngayon ay ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong bank cards. Iyon pala ang plano nila. Nagpasya silang gamitin ang dami nila para piliting makuha ang pera ko para sa pilitang kunin ang aking pag-aari. Tumingin ako sa kanilang tatlong taong nakaharap sa akin, mga mukha na nagnilalagas ng kasakiman at puot. Walang hanggang paghamak ang bumulo sa loob ko. Kayo ba ay nagtatawa sa sarili ninyo? Ngumiti ako. Ang pera ay para sa akin, kinita ko iyon. Bakit ko kailangang ibigay sa inyo? Anong karapatan mayroon kayo? Karapatan ng asawa. Bumagsak ang boses ni Miguel. Ang mukha niya ay naging pula sa galit. Ikaw ang aking asawa. Ang pera mo ay pera ko rin. Obligado kang sustentahan ang aking ina. Alagaan ang kapatid ko. Iyon ang tungkulin mo. Tungkulin? Paulit-ulit ko, nang may sarkasmo. Nasaan ang iyong tungkulin bilang asawa, bilang anak, bilang kapatid? Miguel, ano ang ginawa mo para sa pamilyang ito maliban sa kumuha ng pera sa asawa? Kahit isang beses ba kang tumayo para ipagtanggol ako sa mga sumbat ng iyong ina? Kahit isang beses ba kang nagpayo sa kapatid mong simulan ang sariling buhay? Kung hindi mo kaya iyon, wala kang karapatang kausapin ako tungkol sa mga tungkulin. Ang aking mga salita ay tulad ng mga karayom sa kanyang nasugatan na pagmamalaki, hindi siya makasalita. Ang kawalan ng magawa ay ginawa siyang lalong baliw. Ikaw, tumahimik ka na. Sabay na utos ni Nanay Esther mula sa likod, itinuro ang daliri sa aking direksyon. Wala nang pakikinig sa kanya. Kung hindi magbibigay ng pera, kukunin natin. Alisin ang mga card niya. Miguel, ikaw ba ay lalaki
o hindi pinapaalipin ka ng sariling asawa? Gawin mo ang dapat. Pinukaw ng ina. Gumising sa loob ni Miguel ang pagmamalaki ng lalaki. Parang inalang hayop na puno ng dugo ang mga mata. Bumagsak siya sa akin. Ibigay mo ang mga card. Hinding-hindi. Sumigaw ako, humakbang paatras. Kung hindi ka magbibigay, sasaktan kita. Inangat ni Miguel ang kanyang kamay. Ang kamay na noon ay hawak ko ng may buong pagmamahal, ngayon ay handa nang humampas sa aking mukha. Sa kritikal na sandaling iyon ay hindi ako natakot. Naramdaman ko ang walang hanggang kabiguan. Ang huling patak ay puno na ang baso. Lahat ng nararamdaman, lahat ng alaala, lahat ng nauugnay sa kasal na ito, ganap na nabura ng handang hampas na iyon. Ngunit handa na ako. Sa oras na nakita ko ang kanilang intensyon, tahimik ko nang pinagana ang voice recorder at video recording sa telepono. Nakatago ang telepono sa bulsa ng aking damit, ang kamera ay nakaharap sa labas. Ang hampas ni Miguel ay hindi umabot sa target. Natigil ang kanyang kamay sa ere dahil nagsalita ako ng tahimik at sa nakakatakot na malamig na tinig. Sige, humampas ka at ang buong pamilya ninyo ay mapupunta sa korte. Nire-record ko ang lahat voice at video. Natigilan ang kamay ni Miguel. Nagulat siyang tumingin sa akin. Si Nanay Esther at Carla ay natigilan din. Tumingin sila sa bulsa ng aking damit kung saan mahinang kumikislap ang maliit na pulang ilaw ng kamera. Naunawaan nila na natalo sila. Sarili nilang mga gawa ang nagbitag sa kanila at walang paraan palabas. Tumingin ako ng diretso sa mata ni Miguel. Sa aking tingin ay wala kahit isang patak ng emosyon. Mahinahon akong lumapit sa mesa, binukas ang drawer at kinuha ang makapal na stack ng papel na matagal ko nang inihanda. Ibinato ko ito sa mesa nang diretso sa harapan niya. Miguel, hihiwalay na tayo. Sa pagtingin ko sa mga taong nawalay, nasaan yun ang tao dahil sa pera, hindi ko mapigilang malungkot sa tinatawag nilang ugnayan ng pamilya. Talaga bang ganito kalakas ang kapangyarihan ng pera sa tao? Paano nito magagawang gawing mga abuso ang isang asawa at manghikayat sa krimen ang isang ina? Baka ang kanilang trahedya ay hindi dahil mahirap sila, kundi dahil walang hangganan ang kanilang katakawan. Ang kahilingan ng diborsyo ay nakalagay sa mesa puti at malamig tulad ng kasong batas laban sa aming nabigong kasal. Pagkatapos ng ilang segundo ng pamumigla, si Miguel ay mukhang nagbawi ngunit sa halip na takot o pagsisisi, isang mapagmataas na ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Kinuha niya ang papel, mabilis na binasa, at pagkatapos ay walang habag nang inuso ito. Ibinato niya ang inusong bola ng papel sa aking mukha. Diborsyo. Sino ka para humingi ng diborsyo? Sabi niya nang may paghamak. Pakinggan mo ako. Catalina, gusto kang umalis? Maayos. Kunin ang maleta mo at lumabas sa bahay na ito. Lumabas kang walang dala. Huwag mong kalimutan ang kondong ito ay inaupahan ko. Si Nanay Esther at Carla, nang marinig ito, ay parang nagbawi ng bagong lakas. Tama, sinabayan ni Nanay Esther. Lumabas ka at huwag nang bumalik. Hindi kailangan ng bahay na ito ang ganitong masamang manugang. Lumabas ka at huwag nang lumingon. Si Carla ay nakatayo nakasalang ang mga braso tumingin sa akin nang tulad ng nagwawagi. Naniniwala talaga sila sa lahat ng ito. Naniniwala silang kontrolado nila ang sitwasyon na kapag pinaalis nila ako, lahat ng problema ay mawawala. Naniniwala silang pag-alis ko sa bahay ay mananatili akong walang-wala. Ang katangahan at panlilinlaw ng mga sarili nila ay kaawa-awa. Napakatagal na nilang nabuhay. Sa dula na nilikha ko, naniniwala na sa katotohanan nito. Nakalimutan nila na ako ang mayakda ng dulang iyon. At ako lang ang may karapatang magpasya kung ano ang katapusan. Wala akong sinabi. Tahimik kong kinuha ang ginusong papel mula sa sahig, inunat ito at inilagay sa bag. Pagkatapos ay tahimik kong binuksan ang aking bag. Hindi ako kumuha ng maleta o damit. Kumuha ako ng mataba, pamilyar na booklet na may pulang takip. Lumapit ako sa mesa at sa ilalim ng nagtatagang mga mata ng tatlo ibinato ko ito sa mesa. Bumagsak ito nang may tuyong hampas. Ano? Ano iyon?
Kumuray si Miguel. Hindi ka ba marunong bumasa? Sabi ko ng malamig na tinig. Buksan mo at tingnan. Si Nanay Esther ang pinakamausisa. Yumuko siya at kinuha ang booklet nang makita niya sa takip ang matandang sulat na titulo ng lupa at titulo ng ari-arian. Nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Nanginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang unang pahina kung saan nakatala ang lahat ng impormasyon ng may-ari. Lumaki ang mga mata niya, bumukas ang bibig, at nautal siya. Sa Santos, Catalina Santos, bakit ang pangalan mo? Nang marinig ito ni Miguel, parang natamaan ng kidlat. Hinila niya ang titulo mula sa mga kamay ng ina. Nakatitig siya sa pangalang malinaw na nakalimbag sa papel, Catalina Santos. Sa ilaba ay petsa ng kapanganakan, numero ng passport, lahat ng aking impormasyon. At ang petsa ng pagpalabas ng titulo mahigit 3 taon na ang nakaraan bago pa ang aming kasal. Bumagsak ang buong mundo ni Miguel sa sandaling iyon. Ang eksklusibong kondominium na ito nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ang kanyang pagmamalaki, simbolo ng tagumpay na ipinagmayabang sa mga kaibigan, hindi ito rentahan. Ito ay aking personal na ari-arian na bili ko bago pa man siya pumasok sa aking buhay. Sila kasama ang kanyang ina at kapatid ay mga panauhin lamang, mga taong nakasalig sa kabutihan ng taong kinamumuhian nila ng higit sa lahat. Hindi pwede ito, nautal si Miguel ng may putol-putol na boses. Sinabi mo na ito ay kondo ng kumpanya, may diskwento. Nagsinungaling ako. Sagot ko ng walang emosyon. Nagsinungaling ako dahil natakot akong magkaroon ka ng komplikasyon. Nagsinungaling ako para protektahan ang iyong murang pagmamalaki. Naisip ko na ang sakripisyong iyon ay magpapahalaga sa akin ng mas malalim. Ngunit nagkamali ako. Ginawa lang nito kayong lalong tamad at mapaghamak. Namuhay kayo tulad ng mga hari sa aking bahay, kumain sa aking gastos, ginastos ang aking pera at sa wakas ay plano pang palayasin ang may-ari sa labas ng pinto. Hindi ba kayo natatawa sa inyong mga sarili? Ang mukha ni Miguel mula nagulat ay pumuti at pagkatapos ay naging abo. Natitisod-tisod siya at hindi matayo nang hindi nakasandal sa upuan. Ang ilusyon ng kanyang katayuan bilang ulo ng pamilya, ng kapangyarihan ng isang lalaki na basag ng titulo ng ari-ariang iyon. Naintindihan niya na hindi siya kailanman ang amo. Siya ay parasito lamang taong nabuhay sa kabutihan at sakripisyo ng kanyang asawa. Ang malupit na katotohanan iyon ay mas masakit kaysa sa 1,000 hampas. Kung ganoon, nautal si Nanay Esther nang nanginginig ang tinig. Kung ganoon, lumingon ako sa kanya. Ang aking tingin ay matalas tulad ng talim ng kutsilyo. Ang lalabas ay hindi ako kundi kayong tatlo. Ang gulat mula sa katotohanang tungkol sa ari-arian ng unit ay napakalaki, ang tatlo ay natigilan. Nakatayo sila tulad ng mga estatwang bato, hindi makapagsambit ng kahit isang salita. Ang yabang at kapalmukhang ipinakita nila noong mga ilang minuto ang nakaraan ay nawala ng buo, pinalitan ng ganap na pagkalito at takot. Nawala nila ang huling sandigan, ilusyon ng kanilang kapangyarihan sa bahay. Tumingin ako sa kanila nang wala kahit isang kaunting awa. Ang kanilang katahimikan ay nagpapahiwatig na ganap na silang sira. Nagpasya akong magbigay ng huling suntok, hindi bibigyan sila ng kahit isang pagkakataong baligtarin ang sitwasyon. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras, sabi ko. Ang boses ko ay tumagos sa tahimik na kwarto, malamig at mapangyarihan. 24 na oras para tipunin ang lahat ng personal na gamit ninyo at umalis sa kondo na ito. Eksaktong 8:00 ng gabi, bukas, kung naririto pa kayo, hindi na ako magpapalambot. Ituturing ko ito na ilegal na pagpasok sa ari-ariang pribado at tatawagan ko ang seguridad ng kondominium kasama ang pulis. Sa tingin ko ay hindi ninyo gusto pang lumala ang sitwasyon. Pagkasabi noon ay hindi ko na sila tiningnan pang muli. Lumakad ako patungo sa aking kwarto, isinara at sinundang maayos ang pintuan. Kailangan kong mag-isa.
Ang labanan ay malapit ng matapos at naramdaman ko ang nakakatakot na pagod, pisikal at moral. Ngunit sa kaibuturan ng puso ko ay naramdaman ko ang napakalaking ginhawa. Ang bigat na isang buhay ko nang tinatapusin sa wakas ay ibababa na. Gabi ring iyon ay hindi ko alam kung ano ang ginawa nila. Narinig ko lamang ang bulong-bulungan, pagiyak at mahinang pagtatalo sa labas. Baka sinusubukan nilang humanap ng paraan, ngunit alam nila na lahat ng daan ay nakablock. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa trabaho tulad ng karaniwan. Bago umalis ay nakita ko na may ilang karton na kahon na sa sala. Nagsisimula na silang mag-pack. Buong araw sa opisina ay hindi ako ganap na nakatuon. May kaguluhan sa loob. Gaano man kalaki ang kanilang kasalanan, mga taong dati kong pamilya pa rin sila. Ngunit sa tuwing lumilitaw ang paggawa ng awa, bumabalik sa isipan ko ang larawan ng isdang walang laman na buto, ang naangat na kamay, ang mga mukha nila na puno ng kasakiman, at lahat ng simpatiya ay namamatay agad. Hindi nila ito karapat-dapat. Bandang 8:00 ng gabi, bumalik ako. Sa unit ay nagniningning pa rin ang ilaw, nandito pa sila. Ngunit ang sala ay puno na ng mga kahon at malaking bag ng damit, halos tapos na silang mag-pack. Sa pagkita sa akin, si Nanay Esther ay agad nagbago ng tono. Hindi na siya sumisigaw. Sa halip ay lumapit siya sa akin, ang mukha niya ay babad sa luha. Isang hitsura na hindi ko pa nakikita. Catalina, anak, pakiusap ko sa iyo. Humihikab siya. Alam kong mali ako. Napakatanga ko. Patawarin mo ako ngayong isa. Iisa naman ang pamilya natin. Saan na kami pupunta ngayon? Si Carla ay tumakbo rin, umiiyak ng malakas. Ate Catalina, mali ako. Hindi na ako magiging bastos sa inyo. Pakiusap, payagan ninyo kaming manatili. Nangangako ako na maghahanap ng trabaho. Hindi na ako magiging pabigat. At sa wakas, si Miguel. Bumagsak siya sa tuhod sa harapan ko, isang bagay na hindi ko kailanman maiisip na mangyayari. Catalina, patawarin mo ako. Itinaas niya ang mga namumula niyang mata sa akin. Alam ko, naging isang kakilakilabot na asawa ako. Walang kuwenta. Hindi kita pinahahalagahan. Bigyan mo ako ng huling pagkakataon na ayusin ang lahat, pakiusap. Huwag tayong maghiwalay. Nangangako akong magbabago. Nangangako akong poprotektahan kita. Hindi ko na pababayaan ang ina at kapatid. Nasaktan ka. Pakiusap ka. Perpektong palabas. Mga luha, pagsisisi, pamumuhay. Kung iyon ang dating Catalina, baka nalambot na sana ako. Ngunit hindi iyon ang Catalina ngayon. Nakikita ko sila ng buo. Ang pagsisising ito ay hindi nagmumula sa puso, nagmumula ito sa takot na mahanap ang sarili sa kalye, sa takot na harapin ang buhay nang wala ng ATM. Huli na ang lahat, sabi ko ng tahimik. May pagkakataon noon, binigyan ko kayo ng 3 taon, ngunit hindi ninyo ito pinahahalagahan, tapos na ang lahat. Lumipas na ang oras. Nang makita nilang hindi ako mahahalinhan, biglang natapos ang palabas nila, ang pamumuhay ay naging galit. Wala kang puso, sumigaw si Nanay Esther. Sinisumpa kita. Hindi ka kailanman magiging maligaya. Walang puso, umungol si Carla. Hindi kami aalis. Bahay ito ng kapatid ko. Wala kayong karapatang palayasin kami. Tama ba? Ikinasing bahagi ko ang balikat. Sa ganoon, kailangan ko ng tulong ng iba. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang opisina ng Condominium Administration. Hello, ito po ba ang administration ng kondo? Ito ay si Catalina Santos, may-ari ng Unit 2508. May mga taong nandito sa aking unit na tumatangging umalis. Maaari ba kayong magpadala ng seguridad para tulungan ako? Sa loob ng 5 minuto, ang pinuno ng seguridad na may 3 mataas na empleyado sa uniform ay nasa pintuan ko na. Magandang gabi po, Catalina Santos. Paano po namin kayo matutulungan? Magandang gabi. Itinuro ko ang 3. Ang mga taong ito ay hindi bahagi ng aking pamilya. Hinihiling ko na agad nilang lisanin ang aking unit. Ngunit tumatangging pumunta. Mangyaring tulungan ninyo ako na maalis sila.
Lumingon ang pinuno ng seguridad sa kanila. Mga ginoo at ginang, pakiusap po naming makipagtulungan. Ari-ariang pribado ito ni Catalina Santos. Kung hindi kayo umaalis, mangangailangan na kaming gumamit ng puwersa. Sa puntong iyon ay naintindihan nila na walang silbi ang pagtutol. Si Carla ay nagsimulang umiiyak ng isteriko. Si Nanay Esther ay bumagsak sa sahig, binalak ang pamilyar na eksena. Mga tao, tingnan ninyo ito. Pinapalabas ng manugang ang biyenang babae sa bahay. Ngunit ang seguridad ay sanay sa ganitong mga eksena. Dalawang matatag na empleyado ang pumulo sa kanya at sa kabila ng pagtutol at sumpain inilabas siya. Isang empleyado ang naglabas kay Carla. Natira si Miguel. Nakatayo siya at tumingin sa akin ng may tingin na puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Catalina, isang araw ay magsisisi ka sa lahat ng ito, bumulong siya. Ikaw ang magsisisi, sagot ko. Sa wakas ay lumakad na rin siya patungo sa labas, dala-dala ang huling mga bag. Nang magsara ang pintuan ng unit hiwalay, na sa akin ang magulo nilang mundo, naramdaman ko ang hindi kapanipaniwalang kapayapaan. Nakatayo ako sa gitna ng sala, mas maluwag na ngayon, at huminga ng malalim. Hangin ng kalayaan. Napakatamis nito. Ang kuwentong ito ay maaaring naglalaman ng mga katangisip na detalye at nilikha sa pamamagitan ng artipisyal na katalinuhan. Ngunit ang lahat ay naglilingkod sa iisang layunin: magbigay sa inyo ng malalim na kasiyahan at magpaabot ng mahahalagang aral sa buhay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at lakas ng babae sa modernong lipunan. Ang mga pinalabas sa eksklusibong kondo ay napagtanto nang mabilis na bumagsak ang kanilang rosas na mundo. Ang kasaganaan, kaginhawaan at eksklusibong pamumuhay na itinuturing nilang natural na karapatan naging isang malayong pangarap na may ilang bag lang ng damit at kakaunting pera. Matapos ang mapag-aksayang pamumuhay, naharap sila sa malupit na katotohanan. Wala silang mapupuntahan. Ang mga kamag-anak at kaibigan sa harapan nila ay ipinagmalaki ni Nanay Esther ang kanilang buhay ngayon. Nang malaman ang kanilang kalagayan ay lahat ay umiwas. Walang gustong makipagsangkot sa tamad, mahirap at palaging gulo na pamilya. Sa huli, matapos ang ilang araw ng paglalakwatsa at pananahimik sa mga bahay ng malalayong kamag-anak, napilitan silang harapin ang katotohanan. Kailangan nilang magrenta ng silid. Ngunit sa kanilang limitadong pondo, wala silang mahanap na maayos. Napilitan silang pumunta sa isang maliit na silid, hindi pa 20 metro kuwadrado, na may mga dilaw na dingding, lumang lapag na tile at improvised na pangalawang palapag para sa higa. 3 tao na sanay sa 100 metro kuwadrado ang nagsiksikan sa nakakasirang kapaligiran. Ang kubeta ay panagarawang para sa buong pasilyo at laging amoy. Ang tubig ay paminsan-minsang pumuputol. Ang biglaang pagbabago ng kondisyon ay naging shock na nagpabula sa lahat ng matagal nang namumuong alitan sa kanilang puso. Nang nagsasama sila para samantalahin ako, isa silang malakas na koalisyon. Ngunit nang mawala ang pinagkukunan ng pondo, nang humarap sila sa kahirapan at problema, ang koalisyon nila ay gumuho. Ang mga parasito, nang mawala ang katawan na kinakapit nila, ay nagsimulang kagatan ang isa't isa. Una sa lahat ay hindi natagalan si Nanay Esther. Nang mawala ang buhay ng isang reyna at ang hangaan ng mga kaibigan, naging mapungay at mapanghimasok siya. Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob sa kanyang anak. Kahit sa hapunang gawa ng nilagang kamote at hotdog, ibinabato niya ang tinidor at sumisigaw, "Tingnan mo kung ano ang inihahain mo sa iyong ina at kapatid. Ito ay pagkain para sa baboy. Ipinanganak kita, pinalaki, pinaral, para ngayon ay mabuhay sa ganitong kahirapan. Tanga, may mayamang asawa ka, hindi mo lang siya napanatili. Pinaalis mo siya. Ngayon ay nagdurusa ang lahat." Si Miguel naman, na nabubuhay sa syok ng pagkawalay sa asawa at bahay, at araw-araw ay nakikinig ng mga sumbat ng ina, ay hindi na rin natitimpi. Nagsimulang sumakit ang dila niya. "Nay, tigil na. Pagod na ako. Kung hindi kayo at si Carla nagbehave ng maayos sa kanya, hindi sana tayo nakarating dito. Kayo ang nagpaalis sa kanya.
Ikaw pa ang magdederepensa sa asawa mo. Pinalis ka niya, nagmamahal ka pa rin. Ano ba ang mabuti sa kanya para ipagpanalo mo? Na kumuha lang ako ng babaeng mas maganda kaysa sa kanya para maayos ang buhay mo. Hanapin mo sa iyong pera. Tingnan mo kung ano ang natira sa atin. Wala na kahit pambayad ng pagkain bukas, desperado na ang sigaw ni Miguel. Ang mga away ni na Miguel at Nanay Esther ay nagaganap araw-araw ginagawang impyerno ang maliit na silid. Si Carla naman ay hindi rin nalalayo. Nang mawala ang magarang buhay at pera para sa pagbibili, naging mapungay at palaungol siya. Tumanggi siyang gumawa ng kahit anong bagay buong araw na natitisod sa kanyang higa, nakatutok sa telepono, nagrereklamo sa buhay. Ang katamaran niya ay naging tinik sa batok ni Miguel. Isang araw, nang makita ni Miguel na nag-order ng bagong lipstick si Carla sa installment, hindi na niya napigilang hawakan ang telepono niya. Nababaliw ka ba? Wala na tayong makain nang maayos nag-order ka ng lipstick? Ibalik mo ang telepono ko. Sumigaw si Carla. Bakit ka nang i-intervene? Babae ako, paano ako lalabas ng walang makeup? O gusto mong mapahiya ako? Bakit ka lalabas? Hanapin mo na ng trabaho. 25 taon ka na nakatali pa rin sa batok ng kapatid at ina. Hindi ka nahihiya sa sarili mo. Kasalanan ito ni Miguel. Lalaki siya, bakit niya pinahintulutang mangibabaw ang asawa? Ngayon nagdurusa ang lahat. Ninakaw ni Carla mula sa kuya ang responsibilidad at ang away nila ay umabot ng ilang oras. Mga kamag-anak na inakala nilang malapit sa puso, naging estranyo. Pamilya na ipinagmayabang ni Nanay Esther, isa-isang lumayo habang lumalim ang kanilang problema. Ang bunga ng bawat isa nila ay sinalamin na ngayon sa kanilang araw-araw na buhay. Ang dinatirang asul na kalangitan ng kanilang maling kasaganaan ay napalitan ng madilim na katotohanan at sa halip na pagtitipon-tipon, patuloy na naghiwalay ang kanilang mga puso. Sa araw ng aming diborsyo ay kulay abo ang langit tulad ng nagbababala ng isang mahirap na paghaharap. Pumasok ako sa hukuman tahimik at kumpiyansa. Katabi ko ang aking abogado, isang talasdilang at bihasang babae na aking kinuha. Inihanda ko ang lahat, pareho ang moral at mga hindi mapabulaan ng patunay na parito ako hindi para makipagtalo, kundi para tapusin ang lahat. Sa kabilang dako ay nakaupo si Miguel, mas payat at mas pagod ang hitsura, ngunit sa kanyang mga mata ay walang pamumuhay o pagsisisipuot lamang at determinasyong lumaban hanggang dulo. Malamang pagkatapos ng ilang linggong impyerno sa maliit na silid, nagpasya siyang gumawa ng huling pagtaya. Katabi niya ay isang abogadong bata at halatang walang karanasan. Sina Nanay Esther at Carla ay nandoon din sa mga likurang upuan, sinusunog ako ng mga tingin. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Miguel ang una at ang inihain nila ay nagpapaisip sa akin ng tawa sa sobrang kapal ng mukha. Hindi nila binanggit ang karahasan, hindi ang pang-aabuso. Sa halip ay gumusto sila ng bagong melodramatic at mapagsinungaling na kwento. Inakusahan nila ako ng pakikiapid, sinabi nilang ang dahilan ng aking paghiwalay at pagpapalabas ng pamilya ng asawa ay dahil may ibang lalaki ako na mas mayaman. Sinabi nila na ang pera na ibinibigay ko raw sa akin ni Miguel ay ginagamit ko para sa ibang lalaki na sobrang kahangalan nito. Humingi sila ng kabayaran para kay Miguel para sa moral na pinsala at mga taong ginugol sa akin nakakawalang hiya pang halaga. Bilang patunay ng paninirang puri nila, nagpakita sila ng ilang larawang lihim na kuha. Makikita sa mga ito na nakakain ako ng kasama ang isang business partner na lalaki nakikipagkamay sa isang kliyente sa airport. Sadya nilang pinuputol at pinili ang mga nakakaalinlangan na anggulo para gawing patunay ng pakikiapid ang mga ordinaryong pagpupulong sa trabaho. Nakikinig ako ng wala kahit isang putik ng pagkabalisa. Ang aking kalmado ay tila medyo nagbago ang andar ng abogado nila. Nang matapos sila, dumating ang pagkakataon ng aking abogado. Tumayo siya kumpiyansa at may dignidad. Hindi niya agad pinabulaanan ang walang batayan nilang paninirang puri. Sa halip ay tuwid na pumunta sa puso ng usapin.
Kagalang-galang na korte, malinaw ang boses niya. Una sa lahat, nais naming linawin ang tanong ng ari-arian. Ang condominium unit na nasa Quezon City ay personal na ari-arian ng aming kliyente, si Catalina Santos, nabili at nakarehistro sa kanyang pangalan bago pa ang kasal. Mayroon kaming lahat ng nagpapatunay na dokumento. Kaya ang kahilingan ng aming kliyente sa Ginoong Miguel Bautista at pamilya nito na lisanin ang lugar ay ganap na naaayon sa batas. Inilabas niya ang orihinal na titulo ng ari-arian. Maingat itong sinuri ng hukom at itinango bilang pagkumpirma. Sinubukang tumutol ng abogado ni Miguel ngunit wala siyang kahit isang argumento. Tungkol naman sa akusasyon ng pakikiapid at kahilingan ng kabayaran, nagpatuloy ang aking abogado. Ito ay walang basehan at mapanirarang kasinungalingan. Ang mga larawang inilabas ng panig ng respondent ay mga ordinaryong pulong sa trabaho lamang. Mayroon kaming mga email, trabahong sulat-sulatan at mga saksi para patunayan ito. Sa kabaligtaran, mayroon kaming patunay na ang Ginoong Bautista ay gumawa ng mga gawaing karahasan sa tahanan, nagbanta at sinubukang makuha ang ari-arian ng aming kliyente. At dito nagsabog ang mapagpasyang suntok. Itinuro ng aking abogado ang video na kinuha ko ng gabing iyon. Sa malaking screen ng hukuman, pinaplay ang recording. Tahimik ang buong silid. Sa screen ay lumabas ang galit na mukha ni Miguel, ang naangat na kamay niya, ang nagbabantang boses niya, at ang panghihikayat ni Nanay Esther. Bawat larawan, bawat tunog malinaw na malinaw. Nang matapos ang video, nagsimulang magkagulo ang silid. Ang abogado ni Miguel ay kumupas. Si Miguel ay nagbaon ng mukha sa mesa. Ang mga balikat niya ay nanginig. Sina Nanay Esther at Carla na nakaupo sa likod ay nagbago rin ng mukha. Ang lahat ng kasinungalingan nila, ang lahat ng palabas nila nilantad ng sarili nilang mga gawa. Kagalang-galang na korte, tinatapos ng aking abogado. Sino dito ang biktima? Sino ang nagdusa ng moral na pinsala? Sa tingin ko, malinaw ang sagot. Ang aming kliyente ay hindi humihiling ng kabayaran. Iisang kahilingan lang niya, diborsyo at ganap na pagtatapos ng nakakalasong ugnayan na ito. Matapos noon, mabilis na natapos ang pagdinig. Hindi nangangailangan ng maraming oras ang hukuman para magpasya. Nang binasa ng presiding judge ang huling desisyon, ang tinig niya ay matatag at tiyak. Pinipili ng hukuman ang kahilingan ng diborsyo ni Catalina Santos. Tinatanggihan ang lahat ng counterclaims at kahilingan ng kabayaran mula sa panig ni Miguel Bautista. Ang lahat ng gastos sa hukuman ay ipinagkakarga sa respondent, si Miguel Bautista. Ang martilyo ng hukom ay tumama, naglagay ng panghuling punto. Huminga ako ng ginhawa. Ang katarungan ay nanalo. Sa paglabas ko sa hukuman, nakita ko si Miguel bumagsak sa upuan, ganap na naliligaw. Umalis siya nang walang dala at may utang pa para sa mga gastos sa korte. Ang huling pagtaya niya ay bumagsak ng tunog. Ganoon ang presyo ng kasinungalingan at karahasan. Lumabas ako nang hindi lumingon, iniiwan ang pamilyang sariling kamay na naglibing ng sariling kinabukasan. Ang ganap na pagkalugi sa hukuman, ang huling patak na tuluyang ibinulusok ang pamilya ni Miguel sa kailaliman ng walang kaligtasan. Nang mawalan ng huling pag-asa na makuha mula sa akin ang kahit anong ari-arian, si Miguel ay ganap na sumuko. Bumagsak siya sa depression, nagsimulang uminom. Ang trabaho na hindi naman maayos kahit noon ay naging mas grabe pa. Madalas siyang late. Bumagsak ang performance niya, nagaway sa mga katrabaho, at nangyari ang hindi na maiiwasan. Isang buwan pagkatapos ng hukuman, nakatanggap siya ng abiso ng pagtanggal. Nang mawalan ng trabaho si Miguel, naging tulad siya ng anino. Wala siyang pera, walang tirahan, walang asawa, at ngayon wala na ring trabaho. Ang bigat ng pag-aasikaso ng pamilyang sanay sa kasaganaan ay bumagsak sa isang lalaki na hindi kailanman nagalala sa material na bagay. Napilitan siyang maghanap ng pisikal na trabaho, bagay na hindi niya kailanman pinag-isipan noon.
Mula sa office worker na suot ang puting polo naging delivery rider, naging manggagawa pinapawisan sa araw para kumita ng kakaunti para mabuhay. Ang kalusugan ni Nanay Esther pagkatapos ng shock sa hukuman ay mabilis na lumasot. Ang buhay sa maruming silid, masamang pagkain, sama ng loob at pag-aalala ay nagpalubha ng kanyang mataas na presyon. Isang gabi ay nagkaroon siya ng stroke. Kahit nakarating ang mga kapitbahay sa pagtawag ng ambulansya, malubha ang kahihinatnan, nalumpo ang isang bahagi ng kanyang katawan. Nakaratay siya sa kama ganap na umaasa sa iba. Ang pabigat ni Miguel ay naging mas mabigat pa. Kailangan siyang magtatrabaho para kumita at kailangan pa niyang mag-alaga ng nalumpong ina. Kailangan niyang gawin ang lahat ng bagay na noon ay itinuturing niyang trabaho ng babae, magluto ng lugaw, suupin sa kutsara, palitan ng lampin, maligo ang ina. Ang mga paghihirap at kahihiyan ay nagpamatanda sa kanya. Wala siyang pera para sa tamang gamutan at ang kalagayan ni Nanay Esther ay patuloy na lumasot. Nakaratay siya sa lumang higaan sa mahalumigmig na silid walang buhay ang titig sa kisame. Baka sa ilang maliwanag na sandali ay nagsisi siya sa lahat ng ginawa ngunit walang nakakaalam. Nang isang gabing may ulan ay lumabas siya ng huling hininga tinatapos ang isang buhay na puno ng kasakiman at mga pagkakamali. Si Carla naman pagkatapos ng pagguho ng pamilya ay hindi rin nakahanap ng sarili. Nang wala ng suporta ng kapatid at ina, napilitan siyang mag-survive ng mag-isa. Ngunit sa kanyang katamaran at ugali ng walang ginagawa, hindi siya makakuha ng maayos na trabaho. Mabilis siyang lumubog na kisamahan ang masasamang tao, namuhay sa utang at pandaraya. Ang buhay niya ay nalunod sa panandaliang kasiyahan at lumalaking utang. Walang naroong pumigin at nagturo sa kanya ng tamang daan. Ang kanyang landas ay naging mas madulas, paabot sa kadiliman na walang paraan palabas. Ang kaparusahan ay hinagip sila ng dahan-dahan, ngunit walang tigil. Bawat isa ay nakatanggap ng trahedyang nilikha ng kanilang sariling mga desisyon at gawa sa nakaraan. Pinitas nila ang bunga ng kanilang sariling binhi ng kasamaan. Nalaman ko ang mga istoryang ito mula sa isang lumang kakilala. Ang puso ko ay walang naramdamang kasiyahan sa kanilang kapahamakan, walang naramdamang ligayang ang nasaktan sa akin ay nasaktan din sila. Isang kakaibang kapayapaan lamang ang naramdaman ko, parang lahat ng sugat ay nabayaran. Ang tadhana ay naglagay ng lahat sa nararapat na lugar. Ang madilim at masakit na kabanata ng aking buhay ay tunay nang natapos na. Matapos tuluyang masara ang pintuan sa nakaraan, pakiramdam ko ay ipinanganak muli. Ang bigat na pumipisan sa akin sa loob ng 3 taon ay ganap nang naalis. Hindi ko na kailangan pang mamuhay sa kasinungalingan. Hindi ko na kailangan pang gawin ang lahat para protektahan ang pagmamalaki ng iba. Maaari na akong maging tunay na sarili ko malaya, at malakas na Catalina Santos. Nagpasya akong ibenta ang eksklusibong kondo na puno ng masamang alaala. Sa perang natanggap at sa ipon ko ay bumili ako ng mas maliit na penthouse ngunit mas maaliwalas at mas mapayapa na may kahanga-hangang tanawin. Personal ko itong dinisenyo, ginawa kong sarili kong espasyo, isang tahimik na daungan kung saan naibabalik ko ang sarili pagkatapos ng bawat araw ng trabaho. Ang karera ko ay tuloy na tumitibay. Nang hindi na abala pa sa mga away sa bahay, inilaan ko ang lahat ng enerhiya at talino sa trabaho. Ang mga proyektong aking pinangasiwaan ay nagdala ng malaking kita sa kumpanya. Ang aking kakayahan ay napansin at mataas na pinahahalagahan ng management. 1 taon lamang matapos ang diborsyo, opisyal akong nailipat sa posisyon ng Deputy General Manager, isa sa mga pinakabatang at pinakamatagumpay na babaeng executive sa aming industriya. Nahanap ko ang kagalakan hindi lamang sa trabaho. Nagsimula akong matuto kung paano mapagmahal at pangalagaan ang sarili ko. Nag-enroll sa yoga para makamit ang harmonya. Sa culinary classes para matugunan ang matagal ko ng hilig sa pagluluto. Nagsimula rin akong gumugol ng mas maraming oras kasama ang aking mga magulang, dinadala sila sa mga biyahe.
Sa pagkita ng kanilang masaya at mapagmalakin na mga ngiti, alam ko na ang aking matapang na desisyon noon ay ganap na tama. Ang buhay ko ngayon ay isang sunod na serye ng maliwanag at tahimik na mga araw. Naging mas maganda, mas kumpiyansa, mas mayaman hindi lamang material kundi espiritual. Naunawaan ko na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung magkano siyang nagsakripisyo para sa iba, kundi sa kung gaano siya kagalang-galang sa kanyang sarili. Ang ating pagsisikap, talento, at lakas ay dapat na pangunahin naming ilaan sa pagtatayo ng sarili nating kaligayahan dahil ang isang masayang tao lamang ang tunay na makakabahagi ng kaligayahan sa mga karapat-dapat. Hindi ako nagmamadaling maghanap ng bagong pagmamahal. Tinatamasa ko ang malaya at maliwanag na buhay ko. Ngunit naniniwala ako na saan man naroon may lalaki na naghihintay sa akin. Isang lalaki na mamahalin ako para sa kung sino ako igagalang ang aking karera at kasama ko ay magtatayo ng kinabukasan. Isang kinabukasan na nakapatong sa paggalang at pagkakapantay-pantay. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking penthouse, tinitingnan ang lungsod na kumikislap ng mga ilaw sa gabi at ngumingiti. Bumangon ako mula sa abo ng nabigong kasal at muling ipinanganak sa mas maliwanag na bersyon ng aking sarili. Ang nakaraan ay naging mahalagang aral at ang kinabukasan ay isang blankong pahina kung saan isusulat ko ang pinakamasayang mga kabanata. At kaya ang paglalakbay ni Catalina mula sa kadiliman ng bulag na sakripisyo patungo sa maliwanag na liwanag ng pagpapahalaga sa sarili at kalayaan ay opisyal na natapos. Bawat kwento, sa pagtatapos nito, ay nagiiwan hindi lamang ng lasa mula sa kwento at mga tadhana ng mga tauhan kundi, higit sa lahat, nagtatago sa atin ng malalim na aral at mahahalagang pagpapahalaga sa tao na maaring magliwanag sa ating sariling landas sa buhay. Ang kwento ni Catalina ay hindi lamang isang serye ng away sa pamilya, ito ay isang salamin ng madilim na panig ng ugnayang tao, lalo na ang halaga ng pera at pagpapahalaga sa sarili ng babae sa modernong lipunan. Ang una at marahil pinakamahalaga ay ang aral tungkol sa sakripisyo. Mula pa sa kaninang panahon, ang sakripisyo ay pinupuri bilang isang birtud. Itinuturo sa atin na mabuhay para sa asawa, para sa mga anak, sumuko at magtiis para mapanatili ang kapayapaan sa tahanan para sa kapakanan ng iba. Wala namang masama sa lahat ng ito, ngunit ipinapakita sa atin ng kwento ni Catalina ang isang napakamanipis at mapanganib na hangganan, ang hangganan sa pagitan ng sakripisyo at pagsisira ng sarili. Ang sakripisyo ay may halaga at karapat-dapat na igalang lamang kung inihandog ito sa tamang lugar para sa mga karapat-dapat na tao at higit sa lahat kapag sinamahan ito ng paggalang. Kapag tinatanggap ang iyong sakripisyo bilang natural na bagay, kapag ang iyong kabutihan ay ginagamit bilang obligasyon, iyon ay hindi na sakripisyo kundi kadiliman. Nagsakripisyo si Catalina ng labis. Inialay niya ang katotohanan tungkol sa kanyang kakayahan at ari-arian para protektahan ang marupok na ego ng asawa. At ano ang natanggap niya kapalit? Paghamak, pang-aabuso at sa huli, pagtataksil. Ipinapakita nito sa atin na bago isisakripisyo ang sarili para sa iba, kailangan munang matutong igalang ang sarili. Hindi maaaring magbigay ng paggalang habang hindi ka mismo nagpapahalaga sa sarili mo. Hindi maaaring magtayo ng masayang tahanan sa pundasyon ng kawalan ng pagkakapantay-pantay at pang-aabuso. Ang pangalawang aral ay tungkol sa lakas ng pinansyal na kalayaan. Hindi ito propaganda ng materialismo, kundi matatag na pahayag ng halaga ng babae sa lipunan. Ang pera sa sarili nito ay hindi kasamaan. Nagiging kasamaan lamang ito sa mga kamay ng tamad at greedily. Ngunit sa mga kamay ng isang malakas at matalinong babae tulad ni Catalina, ito ay naging kasangkapan, sandata para protektahan ang sarili, para maibalik ang pagpapahalaga sa sarili, at para magtayo ng bagong buhay. Isipin na lamang kung si Catalina ay walang mapagkakatiwalaang karera, walang matibay na pinansyal na pundasyon,
Kung hindi siya ang tunay na may-ari ng unit, magkakaroon ba siya ng lakas ng loob para lumaban? Malamang ay hindi. Siya ay magtatagal sa impyernong iyon, namumuhay sa mga sumbat at paghamak hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw. Ang pinansyal na kalayaan ay nagbibigay sa babae hindi lamang materyal na kasaganaan, kundi higit sa lahat ang karapatang pumili, ang karapatang magparinig, at ang karapatang magpasya ng sariling tadhana. Ito ang susi sa kalayaan. Kaya naman sino ka man at anong kalagayan ka man naroon, huwag kailanman talikuran ang pagtatayo ng sarili mong karera at pinansyal na kalayaan. Ito ang pinakamatibay na pundasyon ng iyong kaligayahan at ang huling aral na preno sa umanismo tungkol sa kasakiman at kaparusahan. Ang pamilya ni Miguel ay isang maliwanag na halimbawa kung paano maaaring sirain ng kasakiman ang isang tao. Hindi sila mahirap, hindi sila nagugutom, ngunit ang kanilang kasakiman ay walang hangganan. Gusto nilang makuha ang lahat ng walang anumang pagsisikap. Itinuturing nila ang pagsisikap ng iba bilang sariling ari-arian. Ang mentality ng parasito, ang isipan ng mga taong umaasa sa iba ang nagdala sa kanila sa pagkalugi. Kapag nawala ang katawang kanilang kinakapit, ang mga parasito ay hindi kayang mabuhay. Nagsisimula silang kagatin ng isa't isa at sa huli ay nagwawasak ng bawat isa. Sa buhay na ito ay may makatwirang batas, ang batas ng karma. Hindi maaaring magtanim ng pagiging makasarili, katamaran at kasamaan at umasa pang mag-aani ng matamis na bunga ng kaligayahan at kasaganaan. Ang presyong binayad ng pamilya ni Miguel ay napakalaki, ngunit ganap na sukat sa kanilang ginawa. Ito ay babala para sa ating lahat. Mabuhay sa sariling pagsisikap. Pahalagahan ang mayroon ka. Tratuhin ang iba ng may kabutihan dahil ang iyong itatanim ay siya ring iyong aanihin. Ito ay batas na hindi nagbabago kailanman. Ang kwento ni Catalina sa huli ay isang kwento ng muling pagbangon mula sa abo ng nabigong kasal. Siya ay bumangon, naging mas malakas at mas maliwanag. Itinuro niya sa atin na ang pagbagsak ay hindi kakatakutan. Ang hindi maglakas loob na bumangon ang kakatakutan. Ang pagtataksil ay hindi kakatakutan. Ang pagkawala ng pananalig sa sarili ang kakatakutan. Ang kaligayahan ay hindi isang regalo, ito ay resulta na dapat ipaglaban ng may tapang. Umaasa akong ang kwentong ito ay magbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin, lalo na sa mga babae na mabuhay ng malaya, malakas, at may dignidad. Ang kwentong inilalabas ay ganap na kathangisip nilikha ng eksklusibo para sa layunin ng kasiyahan at edukasyon, para maihatid ang malalim na pagpapahalaga sa tao. Lahat ng elemento, mga pangalan, tauhan, kumpanya, lugar, pangyayari at detalye ay produkto ng imahinasyon ng mayakda at ginagamit sa kathangisip na konteksto. Ang anumang pagkakatulad sa tunay na tao, buhay o patay, o sa tunay na pangyayari ay ganap na aksidente. Bawat sitwasyon at pagpapaunlad ng kwento ay nililikha, isinusulat at inedit ng aming creative team ng natatangi ng kamay at ng may malaking dedikasyon. Wala kahit isang bahagi ng nilalaman na ito ang naglalaman ng muling ginamit, kinopya o hindi mapagkakatiwalaang elemento. Matatag naming sinusunod ang mga prinsipyo ng komunidad at patakaran ng monetisasyon ng YouTube patungkol sa paglikha ng orihinal na nilalaman. Ang aming pinakamataas na layunin ay magbigay sa inyo, mga minamahal na manonood, ng makabuluhang sandali ng kasiyahan, tapat na emosyon, at kasabay ay magpakalat ng positibong mga aral sa buhay at kaunting kagalakan sa pangaraw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa pakikinig. Mga minamahal na tagapakinig, bilang mayakda ng kwentong ito, tapat na sinasabi ko, maraming beses akong nag-isip tungkol sa tauhan ni Catalina. Sa una ay naisip ko rin na masyadong mahina siya, masyadong bulag para sa gayong mga sakripisyo. Ngunit naunawaan ko kalaunan na hindi ito kahangalan, ito ay pagpapakita ng tapat na pagmamahal at pagnanasa para sa isang mabuting tahanan. Nagkamali siya, ngunit ang pagkakamali niya ay nagmula sa kabutihan.
Kaya naman ang kanyang paglaban ay naging napakalakas at karapat-dapat na hangaan. Ang pinakakahanga-hanga sa akin ay ang paraan ni Catalina ng pagtugon. Hindi siya naghiganti ng mababaw. Sinagot niya ang lahat sa pamamagitan ng sariling tagumpay at kaligayahan. Iyon ang pinakamatibay na sagot. Iyon ang pinakamataas na anyo ng paghihiganti. Naniniwala ako na ang trahedya ni Miguel ay hindi lamang nasa kanyang kahinaan ng loob, kundi sa paraan ng kanyang pagpapalaki ng ina. Ang pagpapahalaga ng lalaki ay nasusukat sa responsibilidad, hindi sa dominasyon. Si Nanay Esther ay nagpupukaw ng galit at awa. Siya ay sakim, ngunit sa kaibuturan ng puso niya, baka ang nagpapakilos sa kanya ay takot sa kalungkutan ng katandaan, kaya naman ng gayon ang karahasan ang pagsamantalahan sa manugang. Bawat tauhan sa kwentong ito, mabuti man o masama, ay may sariling kasaysayan at sariling sakit. Naniniwala ako na sa tunay na buhay ay walang ganap na masama o ganap na mabuting tao. Ang hangganan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay minsan ay depende lamang sa iisang pagpili. Ang kwentong ito ay paalala na laging piliin ang kabutihan at pagpapahalaga sa sarili. At sa huli, tapat akong naniniwala na ang isang babae ay pinakamaganda hindi sa kasuotan ng traje de boda, kundi sa oras na makatayo siyang matatag sa sariling mga paa at ngumiti sa mundo.